Fried rice na may itlog, pakiusap. Handa na agad. Ano nang delay? Labas kayong lahat. Mga walang hiya, dinudumihan niyo ang kalye. Huwag magalit, tahanan. Palalayasin ko ang mga mga pasaway. Makinig kayo. Ang kalye na ito, nabili na ni Earl Caesar. Gagawin ng Western Style Street. Simula ngayon, bawal ang tao at aso. Hoy, tindero. Bingi ka ba? Bilisan mong umalis. Nasa daksa tayo. Sino ka ba? Para magpaalis ng tao para sa dayuhan. Nagpapautos sa dayuhan. Anong karapatan mo? Dahil sa asawa kong, siya ang may pinakamarangal na dugong maharlika ng Great Eagle. Ang maharlika ng Great Eagle. Ang pamilyang royal ng Great Eagle, ang pinakamarangal na lahi sa buong mundo. Mga katulad ni, hindi karapat-dapat dito. Lumayas na kayo. Teka, Mare. Ang ganda mo naman. Karapat-dapat kang maging babae ko. Kung ngayong gabi, papasaya mo ako. Pagbigyan kita, pagkalooban ng marangal na, dugong royale, para linisin ang marumi mong lahi. Swerte mo naman, bilisan mong lumuhad. Kapag nakapagluwal ka ng royalty, dakilang karangalan yan. Pinakamalaking karangalan mo yan. Sa Daxia, mga hayop lang nagpapaimportante sa lahi. Hoy, mabahong tindero, ano nang sinabi mo? Ang kapal mong tawagin. Kami na dayuhan na hayop. Kung gusto mong paniwalaan yan, bahala ka, bastos at barbaro ka. Hulihin niya, upugutan ko ng dila. Eagle, mangahas kang humawak sa taga-Great Eagle. Hindi ka abot sa gabi. Sa Daxia, walang nagbanta sa buhay ko. Ang nabubuhay pa. Ang lakas ng loob. Detective Who, dumating ka rin itong tao na to, nang hamon pa sa Earl. Bilisan mo, patayin mo. Bitawan mo. Kapag nasaktan mo ang dayuhang to, karapat-dapat kang barilin. Pakawalan mo siya. CJ, Mabuti naman, alam mo pala. bitawan. Hoy, ikaw, nangangahas kang pumatay ng banyagang kaibigan sa kalye, karapat-dapat kang mamatay. Sinira niya ang aking tindahan at sinugod ako gamit ang kutsilyo. Pwede siyang pumatay sa akin, pero ako hindi makaganti. Ang banyagang maharlika ay hindi katulad mo, isang maruming tao, ang maihahambing. Kayo, mas mabuti pang mamatay kayong lahat. Punong hiw, kung hindi papatayin ang taong ito, ang siya ay haharap sa galit ng Imperyong British. Ikaw dyan, sumuko ka na, harapin ang hatol. Hatol, gusto kong makita sino ang maghuhusga sa akin. Patay ka na, nangangatwiran ka pa, halika na, kumaksyon ka na. Gobernador. Pumunta mismo ang gobernador at ang ating siyana, pinakabatang diyosa ng digmaan, ang makalangit na phoenix na diyosa at si Shen Keishen, tagapamahala ng yaman ng Jiangnan. Ang tatlong makapangyarihang lahat ay dumating. Ang tatlong pinakamakapangyarihan sa buong Jiangnan ay personal na dumalo para bantayan ito. Tiyak na patay ka na ngayon. Maligayang pagdating, mga kagalang-galang. Gobernador Xiao, pumatay itong lalaki ng banyagang kaibigan. Pakiusap, bitiin siya. Xiao Zhan, magaling ang trabaho mo bilang gobernador. Ang lakas ng loob ng kaaway na pumunta dito. Kumanda kayo. Gobernador Xiao, sinisimulan mo ba ang giyera sa Imperyong British? Alalay na si Xiao Zhan. Thank you. Shen Wanshan, nagpapakita ng paggalang sa makalangit na hari. Makalangit na hari. Makalangit na hari, mabuhay ang Regent King ng Daxia. 5 taon na ang nakalipas. Winasak niya ang 10 kaharian at inilibing ang milyong mananakop. Ang Regent King ng Daxia, Fengjiu. Nakahanda po ako. Ayon sa batas ng Daxia, mga dayuhang nagkasala, nagdulot ng pinsala, ng hamak sa bansa. Ano ang ating gagawin? Patayin sila. Shen Wanshan, Ano ang utos ninyo? mga dayuhang sinipsik, nakipagsabuatan sa kaaway. Ano ang parusa? Bitiin sila. Xiao Zhan, Ano ang utos ninyo? mga opisyal na abusado, nagsilbi sa dayuhan. Ano ang hatol? Executivi. Narinig niyo ang hatol. Ngayon, hatol ko sa inyong lahat, kamatayan. Mga haskayang patay na. Gigipitin kayo ng reyna, ang reyna ng Britanya. Mga haskayang pumarito. Tabak ngayon din. Paano nangyari ito? Hindi niyo ako papatayin. Ang tatay ko ang hepe ng seguridad. Hulihin silang lahat, alamin ang mga kasabwat at bitayin sa publiko. Naiintindihan. Bakit kayo pumunta rito? Ang inyong kamahalan, ang hukbo ng Western Alliance. Nagtipon sa hangganan na atras ang hukbo ni General. Ipinadala kami ng Dragon King. Humingi ng tulong sa akin. Hindi ba't sila mismo ang nagkondena sa pamamaraan ko bilang malupit? Mahal na Panginoon, naglabas ng penitential na utos. Inaalay si Prinsesa Yanch, ang pinakamagandang dalaga. Nakikiusap na maglingkas muli kayo. Hari ng kagandahan sa kabisera, nakipagkasundo na ako. Bukas na ang kasal. Hindi na kailangan. Ang inyong kamahalin, isipin ng mga tao. Una muna ang mga nasasakupan ng kaharian. Dali
Dalhin ang utos ko sa harapan ng labanan. Ipabatid sa pamunuan ng Chancellor. Kung hindi sila urong sa loob ng 3 araw, ako, si Ling Xiao, ang personal na mamumuno sa paglipol sa kanilang bansa. Pupuksain ang kanilang lahi at wawakasan ang kanilang angkan. Susundin namin ang kautusan ng inyong kamahalan. Hoy, Ginoong Ye, kailan ililipat ang $1,000,000 na bigay kaya na pangkasal? huwag mag-alala, inay. Ililipat na ngayon. Bilisan mo, kung hindi kalimutan ang kasal bukas. Teka, may milyon ka ba? Ang inyong kamahalan, ipinadala ng Dragon Sovereign ang Obsidian, kardong imperial sa inyo. Sa loob ng Great Sea, walang hanggan ng paggasta nito. Tinatanggap ko ng may paggalang. Maas nang umalis. Hoy, maghanda ka agad. Yanj, tinanggihan niya ang napagkasundo ang kasal ng Dragon Lord. Mabuti eksakto ang gusto ko. Nga pala, may balita na ba kay Ling Xiao? Nahanap na ba ninyo siya? Oo, pero Ano ba yan? hindi na bale. Ang lihim na ito, ikaw mismo ang dapat makatuklas. Pero nakasal na siya. Magpapakasal bukas. Ihanda mo ako ng bigay kaya, regalo sa kasal. Ano ang plano mo? Panghaharang sa kasal. Nabaliw ka na ba? Wala po akong sira sa pag-iisip. Ling Xiao, buong puso kong inaasam ang susunod nating pagtatagpo. Ang inyong kamahalan, ang inyong napagkasunduan, siya ay isang hamak na babae. Mula sa pangatlong klase ang angkan sa Jiangxi. Hindi niya kayang pantayan ang inyong antas. Pipiliin mo ba talaga siya kaysa kay Prinsesa Mi? Ano? Nakikialam ka sa aking pag-asawa. Hindi ko po magagawa yon. Sumusobra na si Feng Ju. Iniligtas ako ni Ginoong Han noong nakaraang taon. Nangako akong paunlarin ang angkan ng mga an. Ngunit ano ang halaga ng kayamanan? Naunawaan ko. Naghanda si Shen Wanshan ng dot na walang kapatid. Sa bukas na pagpupulong sa Jiangxi, itataas ang tanggapan ng gobernador ang angkan. Sa panahong iyon, ang mga an ay tataas bilang nangungunang angkan sa Jiangxi. Maalalahanin. Ang iyong... Una-muna ang mga nasasakupan ng kaharian. Dalhin ang utos. Susundin namin ang kautusan. Hoy, Ginoong Ye, teka, may agad. pipiliin mo ba talaga siya kaysa kay... Naunawaan ko. Naghanda si Shen Wanshan ng dot na walang kapatid. Sa bukas na pagpupulong sa Jiangxi, itataas ang tanggapan ng gobernador ang angkan. Sa panahong iyon, ang mga an ay tataas bilang nangungunang angkan sa Jiangxi. Maalalahanin. Tigil, anong pakay mo? Ako ang lalaking ikakasal. Ikakasal. Ah, ikaw pala ang talipandas. Anong ibig sabihin niya? Alam mo ng lubos, ang iyong nobyay, mag-aasawa na ng iba. Samantalang ikaw, nakatayo lang na parang tanga. Anong lakas ng loob mong tuwayawin ang kamahalan niya? Naghahanap ka ng kamatayan. Lele, kamahalan. Huwag kang magpatawa. Isang lalaking asawa na malapit na magpakasal sa iba. Kawawa naman, nagpapanggap ka pa rin. Umalis ka sa daan. Gustong pumasok. CJ, lumuhod ka at magmano sa amin. Tawagin mo kaming lolo. Saka ka namin papadaan. Ano nang sagot mo? Eksakto. Duwag kang hampas lupa. Lumuhod ka ngayon di. Tawagin mo kaming parehong lolo. Saka ka namin tatanggapin. Patay ka sa akin. Tigilan niyo to. Binatang Ginoong Han, ginawa namin lahat ng iniutos mo. Dapat ipagtanggol mo kami. Yiling Xiao. Nakikita mo ang sitwasyon ngayon, di ba? Ang kapatid kong babae ay ikakasal sa anak ng commander ng Garrison Bureau. Hihi. Huwag mo nang sirain ang sarili mo. Buong puso bang pumayag si Miao? Kusang pumayag ba ang kapatid ko o hindi? Wala kang pakialam. Huwag mong isiping nag-aakala ka pa na may pagtingin ang kapatid ko sa tulad mong lalaki. Ha. Tumingin ka sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Sino ka? Bitawan mo ako. Ikaw na babae. Anong karapatan mong paluin ako? Isang salita pa, ako na ang papatay sa'yo. Maraming salamat sa inyong paggugol ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa kasunduan ng aming anak kay Ginoong Zhang. Kung sakaling mga ilangan kayo ng tulong mula sa aming pamilya, ang sambahayan ng An ay pusong makikipagtulungan sa Tama si Ginang An ng lubusan. Ang mga usapin ng mga An ay aking rin. Sa anumang pangangailangan. Ako si Zhang Chenyu ay buong suporta. Ang alyansa ng mga An sa angkan ng komisyonado ng Garrison ay tiyak na magtataas sa ating lahat. Tunay na, pinalaki ng mga An ang isang pambihirang anak. anak. Bayaw, utangin ng Yiling Xiao. Ang naglakas loob akong saktan. Sino itong walang kwenta? Gumugulo sa kasunduan ng mga Zhang. Hindi ba siya ang nakatali sa dalagangan? Isang tinderong nagbebenta ng sinangan. Kaya ito pala ang lalaki.
Nang ahas na harapin ang mga Zhang, malamang hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng kapahamakan. Yiling Xiao. Markado ngayon ang kasunduan ni Miaoy kay Ginoong Zhang. Hindi ito ang lugar para sa iyong kalokohan. Umalis ka na. May kasunduang matrimonyal ako kaya ang pamilya ninyo ay tumanggap ng mga regalo. Ngayon yung sisirain ang kasunduan. Hinihindi ko ang paliwanag. Kinuha nila ang doon. Tumanggap ng regalo tapos umayaw. Nakakahiya ang mga anak. Huwag kayong makinig sa walang basehang paninirang puri. Hindi ito ang tunay na sitwasyon. Ang pamilyang Ho sa Shangjing ay walang halaga sa akin. Sana'y manatili kang mayabang magpakailanman. Huwag kang... Xiao, paano ka nakapasok dito? Pabor ng imperyo. Sa mga Uulat ko sa inyo. Mga impostor na nagpapanggap, nagdudungis kay Lord Shenshen. namin mula sa gobernador ay dahil kay Ginoong Zhang. Yeling. Pas. Yang salbahin niya Ling Xiao. Hindi lang ng gulo. Nanakit pa sa amin ni Ginoong Zhang. Yeling Xiao. Oo nga. Ginawa namin. Kita mo ang sitwasyon. Ito bang pumayag si Miao? Kusang pumayag ba ang kapatid ko o hindi? Ng aming anak kay Ginoong Zhang. Kausapin ng mga anak. Na magtataas sa ating lahat. Ang naglakas loob akong saktan. Sino itong walang kwenta? Gumugulo sa kasunduan ng mga Zhang. Hindi ba siya ang nakatali sa dalagaman? Isang tinderong nagbebenta ng sinangag. Kaya ito pala ang lalaki. Nang ahas na harapin ng mga Zhang, malamang hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng kapahamakan. Yiling Xiao. Markado ngayon ang kasunduan ni Miaoy kay Ginoong Zhang. Hindi ito ang lugar para sa iyong kalokohan. Umalis ka na. May kasunduang matrimonyal ako kaya ang pamilya ninyo ay tumanggap ng mga regalo. Ngayon yung sisirain ang kasunduan. Hinihindi ko ang paliwanag. Kinuha nila ang doon. Tumanggap ng regalo tapos umayaw. Nakakahiya ang mga anak. Huwag kayong makinig sa walang basehang paninirang puri. Hindi ito ang tunay na sitwasyon. Hoy, ikaw. Kaya ikaw ang maglalako ng sinangag. Hoy, pagpunta mo rito ngayon, hindi sagot ang habol mo, kundi perang ututan. Dukha, nagugutom sa pera? Hiyang 100,000. Lumuhad ka at gumapang. Sa pagitan ng aking hita. At sa iyo na ito. Pulubi, hindi ba ito ang gusto mo? Gumapang para sa iyong sweldo. Gusto mo bang mamatay? Hinahamon mo si Ginoong Zhang. Wakas mo na, bata. Hinampasan mo si Ginoong Zhang. Pag ipinadala natin siya sa imperial na kawanihan, siguradong gigibain nila siya. Mga gwardya. Patayin silang lahat. Tama na. Eh, narito ka rin sa wakas. Yang salbahin niya Ling Xiao. Hindi lang ng gulo. Nanakit pa sa amin ni Ginoong Zhang. Yeling Xiao. Ang aming pamilyang An ang may mali sa usaping ito. Mauunawaan ang kabayaran, pero ang karahasan ay hindi naman kailangan. Kabayaran. 5 taon tayong magkasama. Ganito ang tingin mo sa akin. Gusto mo ng paliwanag? Ito na. 2 milyon sa card na ito, ang 1 milyon. Ang iyong dote sa aming pamilya, ang 1 milyon pa. Kabayaran sa 5 taon, mong pagsisilbi, bilang alila sa amin. Miaoy, bakit mo bibigyan ang lalaking ito ng malaking halaga? Eh, bawiin mo yung card na yan ngayon din. Ito ang paliwanag mo. Ano, kulang ba sa tingin mo? Madagdagan pa kita. Hindi na kailangan. Ang pera sa akin ay numero lang. Kaya kong kumita ng kahit anong halaga. Yiling Xiao, tigilan mo yung pagpapanggap. Isa ka lang palang gurong mga ngalakal. Nagmamalaki ka, wala kang nakita kailanman, na 2 milyon sa buhay mo. Nagpupunwari kang mayaman. Nakakahiya. Ito lang ang natatanging Supreme Black Card sa buong Daxia. Walang limitasyong kredito sa buong bansa. Akala mo ba nangangailangan ng pera ang hari? Platinum Supreme Card. Hindi ko pa yan narinig kailanman. Hindi mo yan makikita. Dahil wala naman talaga yung card na yan. Kahit nga totoo man yan. Paano makukuha ng tinderong ito ang ganyang uri ng card? Hindi mo alam yan dahil hindi ka karapat-dapat dito. Mula mismo sa Dragon Lord ang card na ito. Ang Dragon Lord mismo? Ano pa ba? Sinasabi mo bang siya ang sumikop sa 10 bansa? At pumatay ng milyong mananakop? Ang Panginoon ng 10 bansa? Paano mo nasabing hindi ako siya? Tama na. Itigil mo na ang kahihiyan mong ito. Manalig ka kung ano gusto mo. Sinubukan kong iligtas ang dignidad mo.
Kung ipipilit, tapusin na natin ito. Ngayon na. 5 taon na ang nakalipas, iniligtas ka ng lolo ko. At pinasama sa pamilyang An. Nitong 5 taon, nakatulong ka naman sa pamilya namin. Kaya naman, pinakasal tayo ng lolo ko. Tinanggap ko ito. Dahil akala ko'y tapat ka. Pero nagbago na ang panahon. Sa ilalim ng pamumuno ko, naging prominenteng pamilya na tayo sa Jiangche. Ang gobernador mismo ang nagyaya sa akin sa Elite Assembly. Ikaw naman, nagtitinda pa rin sa magkaiba na ang mundo natin ngayon. Ikaw ay hindi karapat-dapat kay Anhyo. Paano kung sabihin ko, ang tagumpay ng pamilya niyo ay dahil lahat sa akin. Ang pwesto mo sa assembly ay nandyan lang dahil. Sinabi ko kay Xiao Zhen na isama ka. Ano? Yiling Xiao, wala kang kahihiyan. Paano mo nagawang magsinungaling ng ganito? Ang pagkilala sa pamilya namin mula sa gobernador ay dahil kay Ginoong Zhang. Yeling Xiao, kailangan mo bang kumapit sa mga kasinungalingang ito para lang sa dignidad mo? CJ, kung ayaw maniwala, ngayon din, pawalang bisa na ang kasunduan. Huwag kang magsisising umiyak sa huli. Hindi ako iiyak. Ito na ang pinakamatalino desisyon na ginawa ko. Hindi kita pakakasalan. Walang malay sa kadakilaan. Kung ayaw mong pakasalan siya, ako na lang. Lanan, sino ng dilag yan? Mas maganda pa kay Binibining An. Tama, husay talaga ni Yeling Xiao. Nainganyo ng dalawang magaganda, nang sabay. At ikaw ay Direktang apo ng mukla, si Muyong. Ang mukla ng Shangjing. Sandali, ano ba ang muklan ng Shangjing? Pati si Ginoong Zhang ay nagulat. Ang muklan ay pinakamakapangyarihang pamilya sa Shangjing. May libu-libong taong legasya at di matatas ang impluensya. Ang kanilang dating patriarka ay nagsilbi pa nga sa 5 magkakasunod na emperador. Ang kanilang mga ari-arian, saklaw ng mga kontinente. Ang tagapagmana ng Mu ay hinahabol ang lalaking to. Imposible yan. Itong lalaki, tiyak may koneksyon. Ayan na, gumaganda. binibining mo. Mali ka siguro. Siya'y isang dukha lang. Di karapat-dapat sa akin. Paano siya papantay sa'yo? Tumahimik ka. Ako ang pumili kay Ling Xiao. Mayaman man o mahirap, walang kinalaman, wala kang karapatan na humus ka sa kanya. Mga katulo, iharap ang mga regalo. Direktang apo ng mukla, si Muyong, nag-aalay ng koleksyon ng mamahaling sasakyan, 5 patio sa Shanghai at ang Black Card. Para maghandog kay Ye. Ling Xiao, pakakasalan mo ba ako? Siyempre, Sandali lang. Binibini. Kanina, nagkunwaring. Panganay na anak ng angkang mo. Hindi ba? May problema ka? Yeling Xiao. Abay Yeling Xiao. Ang lakas ng loob mo. Manggahas kang humanap ng papalit. Si prinsesa yan. pagpapanggap. Tama. Sa pagkakaalam ko, ang panganay sa angkang mo, ang pinakamaganda sa Jing, itinanghal ng Dragon Sovereign at nakatakdang ikasal kay General Shen Tian. Ano, ipinapahiwatig mo ba ang nobya ng isang general ay maglalapag para manligaw sa isang tulad mo? Sabi ko na nga ba, ang tagapagmana ng Mu, hindi kailanman manliligaw sa basurang tulad niya. Peking lahat ito. Yeling Xiao, di mapapatawad ang paghamak sa hari. Ang pagpapanggap nobya ng general ay mabigat na krimen. Pagpapanggap sa dugong bughaw at paghamak sa korona, krimen itong di sa mamatay. Yiling Xiao, patay ka na. Ang paguyam sa korona. Paano kung sabihin ko, ako'y ang tanyag na mananako sa buong mga kaharian? Yeling Xiao, suko ka na ba? Ito na ba ang mong walang kwentang plano? Akala ko wala kang silbi, kundi mananatili kang lalaki. Pero nagkamali ako sa huli. Isang sinungaling ka, mayabang, at duwag. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka pagbigyan kita dahil sa 5 taong pagsasama. Huling pagkakataon mo na ito. Kung hindi, di ka aalis ng buhay. Lumuhod. Ako, si Yiling Xiao, tanging sa aking mga magulang luluhod. Kahit ang Dragon Lord mismo, hindi karapat-dapat sa aking paggalak. Yeling Xiao, binibigyan ka ni Miao Yi ng pagkakataon. Si Chief Li mula sa tanggapan ng gobernador ay dadalo sa ating engagement banquet. Pagdating ni Chief Li, malalaman ng tanggapan ng gobernador ang iyong mga kasalanan. Sinisumpa ko, mawawala ka sa dasiya. Ang gobernador, protektado siya ni Lord Zenshan. Kung marating ito ng gobernador, ito si Yiling Xiao, ay talagang magwawakas. Yili, ang traidor na ito, nararapat Yeling Xiao, lumuhad at humingi ng tawad. Huling pagkakataon mo na ito. Binibining An, ano ang kahulugan nito? Ano? Pinaglalaban mo pa siya? Eksakto. Ang
Ang lalaking nanlait kay Muyong ay hindi mo kayang abutin. Hinampas mo ako. Kung manlalait ka sa asawa ko, magdudusa ka. Miao Yi, nasaktan ka ba? Paano nang ahas ang pusinirong ito? Mga gwardya. Pulihin silang dalawa. Baliin ang mga binti nila. Sino ang manghahasang kumilos? Narito ang Phoenix Decree na may otoridad ng Dragon Lord. Phoenix Decree, akala mo natatakot ako dito? Hindi kayo maliligtas ng mumurahing Decora Sion. Gago. Patayin silang lahat. Dumating na si Chief Lee ng tanggapan. Ano ang nangyayari? Ang engagement banquet na ito. Bakit may karahasan? Chief Lee, narito ka rin. Iuulat ko sa inyo. Mga impostor na nagpapanggap, nagdudungis kay Lord Shenshen. Dapat parusahan ng gobernador, ang mga traidor. Sagradong Phoenix Token, Magistrate Lee, huwag kang magpanik. Peke ito. Lumabas ka. Li Qingshan, hukom ng Governor's Manor. Pagbati, Prinsesa Yanji. Nakaluhod ang hukom. Totoong prinsesa ba siya? Paano ito nangyari? Ang token ay simbolo ng kapangyarihan ng imperyo. Lumuhod sa harap ng iyong hari. Binabati namin ang prinsesa. Ano? Pero paano? Tama na. Tumayo kayo. Opo. Binibining at kahit pinagsisi ng Jiang non-stop beauty, ang iyong kayabangan at pagmamataas ay nagbulag sa'yo sa halaga ni Ling Xiao. Naiintindihan mo ba na kung wala ang suporta niya, wala ang pamilya mo, at nangahas ka pa, aliwin si Ling Xiao? Prinsesa Yanji, iginagalang ang iyong katayuan, pero huwag mong insultuhan ang pamilya ko. Sa paggamit niyang walang kwentang Yaling Xiao, para kami ay hiyain. Ang tagumpay ng angkanan ay sarili kong pagsisikap, wala siyang naitulong. Kahit ang mga royalty ay walang karapatan. Naibida siya sa aking mga nagawa. Tama, ang pamilya namin ay umangat sa pagsisikap ng anak ko. Paano nangahas ang gunggong na yan? Oh, bubuksan ko ang mga mata mo sa katotohanan. Mabubuwag ang inyong angkan. Binibining mo, hindi matatangi ang impluensya ng angkan mo. Ngunit ang angkan namin, ang naghahari rito sa loob ng siglo, sa ilalim ng proteksyon ng gobernador. Hindi mo kami mapipigil sa salita lamang. Palakas sa balon, handgal na mayabang. 3 minuto, maghintay ka. Kung wala ang suporta ni Ling, isang ordinaryo ka lamang na babae. Ano? Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyayari? 8. Inaatake ang aming conglomerate. Malapit nang mag-bankrupt. Paano? Bankrupt. Chen Yu, gumawa ka ng paraan. Iligtas mo ang angkanan. Nakialam si lady mo mismo. Kung makikialam ako, iyon ay pagpapakamatay. Wakas na ang kasunduan. Tiniwalag ng mga Zhang ang mga An. Chen Yu, ikaw. Kinuha ni Young Master Zhang. Wakas na para sa mga An. Totoo, walang malay ang mga An. Hindi nakita ang tunay na kapangyarihan. Ininsulto ang nobyo ni Lady Mu. Sarili ninyong ginawa ito. Lady Mu, kami humihingi ng tawad. Maawa po kayo. Nagkamali kami. Maawa kayo sa mga An. Huwag sa akin humingi ng tawad. Humayo kayo kay Ling Xiao. Ling Xiao, alam ko, nagkasala sa iyo ang mga an. Paano kung... Tama na. Yaling Xiao, ito na ba ang paghihiganti mo sa akin? Dahil lang tumanggi akong pakasalan ka. Ginamit mo ang babaeng ito para hamakin ako, para lang wasakin ang angkanan. Angkan mo isuhol sa may kapangyarihan. Ngunit ipinahiyan niyo ang kasunduan natin. Ngayon ako pa ang may kasalanan. Yaling Xiao, nasusuklam ako sa iyong mapagmalaking at mapagsamantalang ugali. Nakakadiri ka. Sa huli, duwag ka ring nagtatago sa likod ng babae. Kahang maging pulubi ang angkanan, hinding-hindi kita pipiliin. Kailan may hindi ka nakatindig ng parang tunay na lalaki, ni minsan. Parang palakas sa balot, walang alam, nagtago sa hungkag na dahilan para aliwin ang sarili. Kawawa ka. Tama, katawa-tawa. Ang pagkikita kay Jie ang pinakamalaki. Biyaya ng inyong angkan sa isang siglo. Isang pribilehiyong inyo. Sinira ng sariling kamay. Wala na ngayon. Tama na ang salitaan. Yongji, tapusin na natin ito rito. Susunod ako sa desisyon ni Ling Xiao. Bumaba ka. Tapos na. Iniligtas ako ni Lolo Anon. 5 na akong taong nagtanggol sa angkanan. Mula ngayon, wala na tayong utangan.
Magsipag ngayon ng matino. Binibining An, salamat sa pagbabalik sa akin ni Ling Xiao. Hindi mo maunawaan ang pinakawalan mo, klase ng lalaking itinakwil mo. Sana hindi mo pagsisihan ito. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sisihin ang mga desisyon ko. Yongsh, lumabas tayo para mag-usap. Sige nga, Prinsesa Yunch, ang gunggong na ito'y nagtangka, napaslangin kayo. Paano natin ito pakikitunguhan, tagapangasiwali? Hindi ko alam, ang totoo mong pagkatao noon. ngayon ang araw ng ating muling pagsasama ni Ling Xiao. Iwasan natin ang pagdanak ng... Itapon siya sa hangganan at bahala na ang tadhana. Hindi nyo ito magagawa. Ang ama ko ang hepe ng Imperial Guards, ang bayaw ko na may konde ng Great Eagle Empire. Ang konde ay pinatay na. Imposible. Binata kong Panginoon. May sakuna na. Sakuna ito. Ano na ngayon? Nakasuhan ng amo ng pagtataksil at pakikipagsabuatan sa kawa. Dinakip siya ng hukumang militar. Kumusta naman ang kapatid ko at bayaw? Si Condi Caesar ay pumatay sa publiko kagabi. Nasupil siya ng general na makalangit. Binibini, kaya siya nakakulong ngayon. Wala na tayong pag-asa. Ginoo, Ang Antanzang ay tapos na. Tagapangasiwali, ayusin ang mga sumunod na pangyayari. Huwag mag-alala, ang inyong kamahalan. Ling Xiao, umalis na tayo. Mga gwardya, dalhin ninyo siya. anong ginagawa ninyo? Pakawalan ang binata. Ang mga pangyayari ngayon ay naging katatawanan. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ang kanan ay talagang katawa-tawa. Tutu, nagalit ang mga an kay prinsesa mo. Umalis na tayo agad, bago tama tayo. Pagkakasala kay prinsesa, kahit makaligtas ang angkanan sa pagkalugi, hindi na sila makakabangon dito. Bilisan natin. Kayong mga mapagkunwari. Inay, kalimutan na natin. Ganyan na talaga ang mga tao. Shen Wanshan, Diyos na yaman mula timo. Ang maliit na estudyante ninyo na si Shen Wanshan, ipinadala ng aking guro na general na makalangit, ay dumating para sa angkanan sa Jiangcheng upang magbigay ng handog sa kasal. Si Shen Wansan pala, ang Diyos na yaman ng Timog Probinsya. Hindi mo ba narinig? Si Shen ang naghahatid ng mga regalong kasal ng Grand Marshal. Binibining An, ang iyong mapagkumbabang lingkod na si Shen Wanshan ay pinadala ng aking guro upang humiling ng kamay ninyo. Shen, Ginoong Shen, para kanino ang paghahain ninyo? Ang tinatawag kong guro ay ang kataas-taasang commander na namumuno sa ating panahon. Ang kataas-taasang commander ng Daksha, si Grand Marshal Shen. Ginoong Shen, sinasabi mo ba gustong pakasalan ni Grand Marshal Zen ang kapatid ko? Exact, matagal nang hinahangaan ng guro si Binibining An. Napakaganda. Ang ating angkan ay tatanggap ng walang hanggan. Pabor ng imperyo sa mga susunod na henerasyon. Pinili ni Grand Marshal Shen si An Miaoyi. Ang Diyos na yaman mismo ang naghatid ng regalo. Ang angkanan ay tataas sa kadakilaan. Si An Miaoyi pala ay may napakaswerte. Ma-attract ang pansin ng Marshal. Ginoong Shen, totoo ba ito? Lahat ng salita ay totoo. Hindi ako magluloko sa inyo. Ngunit may ipinakasal ng emperador, ang prinsesang mo sa Marshal. Totoo. Ngunit tinanggihan ng Marshal ang prinsesang mo. At ipinagwalang bahala ang kasal. Siya ang gustong pakasalan si Binibining An. Ang aking estado. Huwag mag-alala, Binibining An. Kayo ang hinahangaan ng guro. Ang inyong estado ay walang katulad. Ang prinsesa mo na minsay nanlait ay ginawang royal. Para sa pampulitikang kasal. Magiging prinsesa ang kapatid ko. Kapag ikinasal kayo sa guro, bilang imperial consort, maging ang mga prinsesa, ay mapapailalim sa inyo. Narito ang kasunduan sa kasal. May personal na selyo ng guro. Mayaoy, huwag kang tumigil, tanggapin mo. Hindi ko pa nakikilala ang Marshal. Bakit niya ako pipiliin? Baka naman siya ay isang kakilala ko na nagbalat kay... Sige at buksan mo na. Yamang nagpapakilala ang Haring Makalangit sa ibang pagkakakilanlan. Panatilihin nating lihim ito. Sa ating muling pagkikita, kapag nagpakilala na tayo, magiging masayang sorpresa ito. Tumpak. Mabuting may natitirang hiwaga. Yamang tinanggap ni Binibining An ang sulirang pangkasal. Ipapahayag ko na ang mga handog pangkasal ng Haring Makalangit. Mga alalay, iharap ang mga handog. Ito ang korona ng Emperatrice. Ang brilyanteng pandekorasyon ay nakuha sa pananakop sa kanluran. Dobling laki nito kumpara sa hiyas ng reyna ng mga agila. Diyos ko, ang brilyanteng ito pala ay walang katumbas na halaga. Tiyak na tunay ang pagmamahal ng Haring Makalangit kay Binibining An. Pinagpala ang angkan ng mga an, isang napakalaking kapalaran. Ang espadang ito, na tinatawag na Moy, ay kabilang sa 10 dakilang espada ng Daksha. Kapag pinagsama sa gandang ng hari, magiging buo ang magkatambal. Ang tagapagdala nito ay maaaring kumilos ng walang palem. Taglay ang ganap na kapangyarihan sa Daksha.
Isang kontratang pang-infrastruktura na 10 bilyong dolyar sa pulong ng Jiangcheng bukas. Kapag nilagdaan na ito ni Binibining An at ng gobernador, ang angkan ng mga anay, magiging isa sa 5 pinakamakapangyarihang pamilya. Pagpalain nawa tayo ng langit. Suma sa atin ang biyaya ng may kapal. Makapangyarihang Shen, dadalhin kaya ng Haring Makalangit ang kanyang pagdalo sa punong bukas. Tutupad sa pangako ang aking guro. Kung gayon, pakisuyong. Iurong muna ang korona. Hindi kaya nasisiyahan si Binibining An sa mga handog. Huwag po kayong magkamali. Ginoong Shen, nais ko lamang na personal na isuot ng haring makalangit ang korona bukas. Ang kahilingan ni Binibining An ay aking ipapabot sa kanya. Matapos may hatid ang mga handog, ako po'y aalis na. Taos pusong pamamaalam kay Ginoong Shen. Taos pusong pamamaalam kay Ginoong Shen. 8. Tataas ang kamahalan ng ating angkan. Ang pagtangkilik ng Haring Makalangit ang magtataas sa atin bilang isang pinakadakilang pamilya sa Jiangxing. Ginang An, taos puso kaming mamabati. Pakiusap po na kami. May pagtaguyod ninyo sa hari. Tunay nga pong karapat-dapat nakatutok ang angkan ng mga Chen na tumulong sa inyong pamilya. Hindi namin ito malilimutan. Umuyanj. Malapit na akong maging Imperatrice. Tingnan natin kung maglakas loob kang magmalabis sa harap ko pagdating ng araw. Binibining Liu, salamat sa pagtulong mo kanina. Ang kasunduan nating pagpapakasal. Ling Xiao, nangako ka noon na pakakasalan mo ako. Wala nang atrasan ngayon. Ito ang pinili mo, di ba? Mukhang si Jie ay talagang nakalimot na. Isang tandang dalaga. Pag-uwi sa kanila, ginamit ang lahat ng paraan sa 5 taong paghahanap sa'yo. Siya. Sige na, hindi na ako makikialam pa. Ling Xiao, talaga bang hindi mo ako naala? Ling Xiao, Munting bata. May nakita akong pagkain, munting bata. Kuya Ling Xiao. Kain na tayo, munting bata. Kuya Ling Xiao, maliit lang ako. Konti lang sapat na. Kunin mo ang mas malaking parte. Bitawan mo ako. Pakawalan si Kuya Ling Xiao. Kuya Ling Xiao. Bitawan mo ako. Yeling Xiao, tapos ka na. Saluhin mo ito, munting bata. Pag wala na ako, ingatan mo itong jade pendant. Ito ang magiging panangga mo. Kuya Ling Xiao, naalala mo na ako. Siyempre naman, ang laki na ng pinagbago mo. Halos hindi kita nakilala. Yunge, may problema. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala lang. May problema ang pamilya. Ako na ang bahala. Hayaan mo ako ang umasikas. Babalikan kita pag ayos na lahat. CJ, kailangan mo ng tulong. Tumawag ka lang anytime. Ang inyong kamahalan. Imbestigahan agad. Anong nangyari sa pamilya mo? Inyong kamahalan, karapat-dapat akong mamatay. Hindi ko alam ang tungkol sa pamilyang An. Tumayo ka. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. Salamat po, kamahalan. Ang inyong kamahalan. Labis kayong inabi ng pamilyang An. Hayaan ninyong ako na ang magpadala ng mga tao para puksain sila ngayon. Hindi na kailangan. Huwag na nating pag-usapan pa ito. Paano po ang kontrata ng bukas na piging? Ipawalang bisa na ba natin? Huwag. Ituloy ang piging ayon sa plano. Maaari ka nang umalis. Nauunawaan ko. Tungkol sa pamilyang mo, ano ang nalaman nyo? Tapos na ang investigasyon. Matapos tanggihan ang atas ng pagpapakasal. Itinakwil ng pamilyang mo si Binibining. Dagdag pa rito nitong mga nakaraang taon. Matinding hirap ang dinanas ni Binibining sa sarili niyang tahanan. Walang hiya ang pamilyang mo. Babasagin ba natin ang kanilang kapalaluan? Huwag. Pagkatapos ng bukas na piging, sasamahan ko si Yongsh. Papunta mismo sa Shangjing. Ang nararapat na pag-aari niya. Hindi maagaw ni Numan. Nabalitaan ko na nasa Jiangxing ka pala. Nag-alok si Kinzena ng Shangjing Qin ng 70% ng kayamanan ng kanilang angkan. Kapalit ng posisyon ng anak niyang si Qin Hongwei sa ilalim ng inyong tanggapan. Ang mga Qin. Tama, ang pamilyang Qin ay ating lihim na kaani na itinanim ko sa Shangjing. Matagal na silang tapat na naglilingkod. Sa ating layunin, tatanggi na ba ako? Subaybayan mo ang anak sa piging bukas. Kung karapat-dapat ang kanyang ugali, maaari nating pag-isipan. Magiging makasaysayan ng bukas. Pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, mabilis na angat ang pamilyang An. Binibining An, sana'y aming pagtiwalaan sa hinaharap. Oo, nasa inyong mga kamay kami. Salamat sa inyong pagtitiwala. Marami pa pong dapat matutuhan. Si Miyoyi sa inyong lahat. Huwag kayong mahiya, Binibining An. Bilang napapangasawa ng makalangit na hari, maging ang gobernador, ay tatawagin kayong ginang Panginoon. Walang duda, ang makalangit na hari ang pinakamakapangyarihan. Maging ang Panginoong Dragon ay yumuyupot sa kanya. Walang hanggan ang inyong kapangyarihan. Tayo na't pagtagay para sa darating na Celestial Consort. Para sa Celestial Consort. 8.
Tingnan mo riyan. Si Yeling Xiao. Paumanhin po sa lahat, may mahalagang bagay akong aasikasuhin. Yeling Xiao, paano ka nakapasok dito? Paano ako nakapasok? Wala kang pakialam. Tigil mo ang pagpapanggap. Mukhang ikaw lang ang lalaking iniwan ng babaeng mo. Ngayon inaabala. Si Mayaoy namin. Ang taas ng tingin niyo sa sarili niyo. Ikaw, Yeling Xiao, paano ka nagsalita ng ganyan? Malapit ng Reyna ng Langit si Mayaoy. Paano mo siya tinawag ng ganyan? Reyna ng langit. Tama. Pagkatapos ngayon, asawa na si Mayaoy ng Haring Mandirigma. Yeling Xiao, lumabas ka ngayon din. Baka pagbigyan kita sa parusa sa kabastusan mo. Kabastusan, nakakatawa. Hindi ka pa naging reyna. Mayabang ka na. Sino itong lalaki? Nakikipag-usap sa magiging reyna nang walang respeto. Ang lakas ng loob. Galing kaya siya sa kabisera. Mahalika sa kabisera. Siya'y isa lang. Pagtitinda sa kalsada. Lahat ng angkan ay narito ngayon kahit ang maalamat na Haring Mandirigma ay dadalo. Ang pagpasok mo pa lang ay may parusang kamatayan. Pinapalabas ka ng may awa sa halip pasalamatan. Lalong sumuway ka. Tama sa handaang ito. Tanging mahal na reyna ang mas mataas kay minsan. Isang lang pagdala. Laban sa nakakataas, mabigat na pagkakasala. Sinugod at humingi ng tawa. Lumabas ka sa bulwagang ito. Antas-antas. Ano? Usapang kawalang respeto. Papatayin kayong lahat ngayong gabi. Ating kasalanan ay nararapat sa kamatayan. Nagmamalaki kang mas mataas ka. At kami ay mababang. Kay liit na payaso. Kawawa naman. Yeling Xiao, hindi ka nagbago. Pangkaraniwan at mangmang, nananatiling hambog. Ang lahat ng naririto ngayon ay kumakatawan sa mga tuktok na hindi mo maabot kailanman. Ipinanganak kang karapat-dapat, lamang tumingin sa kanilang anino. Bulag sa iyong kalagayan. Katawan ng hamak na langgam, ang mag-angkin ng kataasan. Anniaoy, kilala mo ba talaga ako? Ang halaga ko'y hindi sa'yo. Tagmumula, ngayon dyan ipakikita namin ang bigat ng tunay na kapangyarihan. Harapin ang katotohanan. Ako si Xiao Ziwan. Puno ng angkan Xiao ng Shangjing, ng Dragon Rice Group, lumuhod at humingi ng tawad. Hindi ka karapat-dapat sa angkan Xiao, hindi karapat-dapat. Idagdag mo pa ang aking pamilyang Shangguan, 100 taong mahalikang angkan. Nag-uutos ng iyong pagsuko kasama ang aking pamilyang Han. Nang makalangit na mga espada, ayaw lumuhod ngayon. Wala kang lugar sa Daksha. Nakikita mo ito, Yeling Xiao. Ito ang tunay na kapangyarihan. Patuloy na ayaw lumuhod. Bawat sulok ng Daksya ay itatakwil ang iyong pagkatao. O talaga? Tingnan natin sino ang maglakas loob. Pilitin ang lalaki na si Muyong na lumuhod. Prinsesa ng pamilyang Mu. Itong lalaking ito ay tauhan ni Prinsesa Yong. Anong nangyayari? Huling tanong ko na ito. Sino nang may lakas ng loob? Nahamak si Muyong. Kanina'y kayo ang mayabang sa inyong mataas na katayuan. Bakit ngayon napatahimik? Prinsesa Yong. Di namin alam na ang hamak na ito ay inyong nobyo. Tigil na sa mga dahilan. Inuutusan ko kayong lahat na humingi ng tawad kay... Prinsesa Yong, gusto mo kami magukod sa isang hampas lupa. Nagmamalabis ka na. Nagmamalabis ng inyong apihin ang aking nobyo ng hayagan. May pagpigil ba kayo ngayon? Ginagamit ko lang ang inyong paraan laban sa inyo. Prinsesa, mga kasama, huwag kayong matakot. Siya'y isang tinanggihang prinsesa na ni hindi nakapag-asawa. Kay makalangit na Haring Zen, gaano katapang kayong magmagaling sa aking kapatid. Sa biyaya ng makalangit na hari, magiging emperatris siya sa ranggo, mas mataas siya sa prinsesang ito. Magaling. Binatakin, tamang-tama ang dating mo. Ipahahayag ko na. Ngayong gabi, ang makapangyarihang Shen Tianwang ay dadalo sa ating pagtitipon, ang pamilyang Qin, sa pamamagitan ng Phoenix Warrior. Nag-alay ng 70% yaman para sa karangalan, upang matiyak ang aking posisyon bilang alagad niya. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging alagad ni Tianwang. Pagbati, ang maging alagad ni Tianwang ay pinakamataas na karangalan. Tunay ngang ang 10 na unang alagad ngayon naghahari sa malalaking lupain. Malapit na si Binatakin ay maging kabahagi nila. Sa gabay ni Tianwang, tataas kang parang dragon. Sumikat ng may kadakilaan. Tigil na sa pambabala. Una, ayusin muna natin ang mga palaboy na ito. Di nyo alam, ang nagpapanggap na prinsesa ay tinanggihan ni Tianwang. At saka, siya ay itinakwil ng pamilyang mo dahil sa walang hiya niyang pagpropose sa hampas lupa. Kaya, paano kayo naglakas? Manggulo sa piging na ito? Qin Hongwen, tigilan mo na ang gulo dito. Ano? Mali ba ako? Sige na nga, kung hindi dumating si Young Master Qin, muntik na akong malinlang ng isang babae na tulad mo. Kawawa ka naman.
Isang itinakwil na babae mula sa Muklan, ang naglalakas loob magpahintay sa amin. Ang kapal mo. Kung wala ang suporta ng Muklan, wala kang silbi. Ngayong gabi, ang sandaang elite families ay magsasalita laban sa iyo. Hindi ito matatapos dito. Hinihiling namin ang katarungan. Hala-hala Yeling Xiao, ang huling sumusuporta sa iyo ay bumagsak na. Ang pinagsamang lakas ay lubos kang gigibitik. Ang sandaang pamilyang iyan ay mga panakot lang, kasuklam-suklam. Ang tapang ng salita ng isang patay na naglalakad. Matapang ka talaga. Lalabanan mo lahat ng elite families. Wala nang makakapigil sa iyo ngayon. Ling Xiao, Huwag kang mag-alala. Ang pinagsamang pressure nila, ang lakas ng impluensya, ang ordinaryong tao, mapipilitang, lumuhod at magmakaawa. Pero hindi ako ordinaryong tao. Kailan pa natakot ang dragon sa mga ahas at word? Wala ni isang pamilya. Ang karapat-dapat sa atensyon ko ngayong gabi. Walang karapat-dapat lumapit sa akin. Tumingin ka sa paligid. Mga insekto lang ang nakikita ko sa ilalim ko. Nangangahas kang hamunin ako. Sige, sige. Ang gabi na ito ay isang malaking pagkamangha. Sino ang mag-aakalang ang Jiang Cheng ay mayroong isang nagpapakamatay na siraulo? Mga gwardiya, Yeling Xiao, wala ka ng pag-asa. basagin ang mga binti niya. Tingnan natin kung gaano kakatat ang lumaban sa mga pamilya. Sa katotohanan, tumigil ka dyan. Anong balak mo? Moyunge, gusto mo siyang iligtas. Mamakahawa ka, tutulungan kita. Anong gusto mo? 5 taon. Moyunge, 5 taon kitang hinabol. Ngayon mo lang tinalikuran ang suwail mong pagpapanggap. Mukhang mahalaga, sa iyo ang lalaking to. Sabihin mo na ang gusto mo. Nang ikasal ka sa Celestial King, nawala na ako ng pag-asa. Sinong akala? Natatanggihan ka niya? Ngayon, wala na akong mawawala pa. Gusto mong iligtas to? Sige. Pagkatapos ng pigi, ibigay mo ang iyong unang gabi. Saka ko siya pakapawalan. bitawan mo ako. Binatangkin. Nang ahas kang paluin ako, Ulitin mo man lang yan. Lilipulin ko ang angkan mo. lipulin ang pamilya ko. Magaling, magaling. Wala ka talagang respeto. Di bale na, ako'y magiging alagad ng Celestial King. Ang angkan namin sa Shangjing ay isa sa pinakamakapangyarihan. Pinoprotektahan ng Diyos Digmang Phoenix. Paano mo kami wawasakin? Gamit ang malaki mong bibig? Tama ang hinala mo. Isang salita lang, wala na kayo. Sabihin mo kay Kinzena, 10 minuto siya para lumuhod sa tao. Pagkakulit siya, ang buong angkan mo. Opo. Sasabihin ko agad sa kanila. Panginoong Tianfeng. Kinzenet, napakagaling mong anak ang pinalaki. Panginoong Tianfeng, may problema ba? Utos ng makalangit na hari. May 10 minuto. Lumuhod sa harap niya. Kapag hindi sumunod, ang angkan king ay... Anong nangyari, kuya? Walang leksyon sa wika ngayon. Tumabi ka. Bilisan mo, ihanda ang kotse ko. 10 minuto na lang ang natitira. Magaling kang artista. Tingnan natin kung paano mo papaluhurin ang aking ama. Nagmamalabis ka, kapangirit na pagpapakitang gilas. Yeling Xiao, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Binibining Cheat. Para sa 5 taong samahan. Hihilingin kong, spared ang walang kwentang buhay mo. Ngunit alamin mo, pagsagip lang to, hindi awa. Nakikiusa para sa buhay ko. Hindi ka karapat-dapat. Binibining Ann, itong mapagmalaking tanga ay wala ng pag-asa. Tama na. Kung hinahanap mo ang kamatayan, hindi na kita ililigtas. Lene, pinili mong mawala. Tapusin mo na siya. Wakasan ang pagdurusa niya. Ang lakas ng loob mo. Huli na si Feng Zhu sa pagsaklot. Pakitang galit mo po ako, Panginoon. Tumayo ka. Opo. Ang galing ng pag-arte. Makatotohanan ng dati. Saan mo nakita ang artista na ito? Maganda rin ang itsura. Dinudusto mo ang Diyosa ng digmaan. Gustong-gusto mo yatang mamatay. Diyosa ng digmaan, ipinahihiwatig mo bang? Siya ang makalangit na Phoenix na Diyosa ng digmaan? Yeling Xiao, dapat ko sabihin, ang artistang kinuha mo ay talagang profesional. Pero siguro'y, dahil mababa ang tungkulin mo, hindi mo alam, ang makalangit na Phoenix na Diyosa ng digmaan ay laging may suot na maskara. Kailan may hindi pa niya, ipinakita ang tunay na mukha sa mundo. Tanging ang karapat-dapat na makakita sa tunay na mukha ng Phoenix ay ang makalangit na hari mismo. Ang magpanggap bilang Diyosa ng digmaan ay tunay na paghahanap ng kamatayan. Yeling Xiao, gustong-gusto mo ng atensyon. Hindi ka na umuurong sa anuman. Una, wala kang pakundangang nagsalita. Naka-offend sa 100 dakilang pamilya. Ngayon, kumuha ka ng nagpapanggap sa
sa Diyos ang pandigma, alam mo ba? Bawat isa sa mga kasalanang ito ay sapat para patayin kang 100 beses. Naisip mo na ba na totoo ang lahat ng ito? Nasusubukan mo na ba? Kung hindi siya nagkukunwari, sinasabi mo bang ikaw ang makalangit na hari? Paano kung sabihin kong ako nga? Talagang walang respeto sa batas. Paglakas loob magpanggap bilang makalangit na hari, ang pagpapanggap bilang makalangit na hari ay katumbas ng kamatayan. Wala na tayong pag-asa. Nag-iisang winakasan ng makalangit na hari, ang milyong Hapon na mananakop sa kanyang galit. Nagkalat ang mga ilog ng dugo. Kung ang makalangit na hari ay magagalit sa pekeng ito at sumiklab ang kanyang puot, tayo ay lahat madadamay. Ano ang gagawin natin? Walang kwentang basura ka. Isang bagay ang magpakamatay. Nandadamay ka pa sa amin. Ang tanging paraan ay patayin ang impostor na ito bago dumating ang makalangit na hari. Tama si Master Kin. Ang tanging opsyon natin ngayon ay patayin ang walang kwentang basura na ito. Mamatay. 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 Walang kwentang basura. Patay ka na. Ling Xiao, Fengjiu, ang iingay nila. sa pamilyang Qin na may kasamang tulad, narapat lamang nalipulin. Nangahas kang paluin ako? Hindi lang ikaw. Kahit ang tatay ang nasa harap ko ngayon, papatayin ko pa rin. Umalis ka. Manungkulan ka na, makalangit na hari. Yongsh, sumama ka sa akin. Panoorin natin ang palabas. Anong ginagawa nitong basurang ito? Ang tronong yan ay pagmamayari ng makalangit na hari Treyna. Bumaba ka riyan, Hama. Dinudumisan mo ang trono. Hindi sapat ang kamatayan mo dito. Tama na. Sasamahan ko ang kabaliwan ni Ling Xiao. Kahit na, tayo'y parusahan ng makalangit na hari. Ang mamatay kasama nila ay katumbas ng lahat. Yongsh, maupo ka na. Dito ako upo ngayong gabi. At tingnan natin sinong may lakas na pumatay sa akin. Kabaliwan, ganap na kahibangan. Muyonj, sinong nagbigay sa iyo ng kapal? Na umupo dyan, ang paggagalit sa makalangit na hari ay kamatayan para sa inyong lahat. At parusa para sa buong angkanang mo. Magiging madugo ang gabing ito. Pareho kayong lalahasin ang siyam na angkan nyo. Tunay nang dadaan sa dugo ang araw na ito. Ngunit ang dadana ay dugo ninyo. Nangahas kayong bantaang ang hari. Lahat ng 100 maharlikang angkan ay mamamatay. Yeling Xiao, hindi ka dapat na umupo dyan. Ang tronong iyon, para sa 100 dakilang angkan, inilaan para sa mga makalangit na hari, tugatog ng karangalan ng Jianglan, sa gisag ng walang katulad na tagumpay, nakalampas sa paglipas ng panahon. Ngunit ikaw, isang hamak na langgam, ang paghipo mo'y lumapastangan, sa banal na kahulugan nito. Anniaoy, naisip mo ba na ako pala ang karapat-dapat sa tronong yan? Akala ko yaway mo, sa 100 angkan, dulot ng pait ng kalooban, para lamang sa mumunting paghihiganti, sa pamamagitan nitong palabas, sinubukan kitang iligtas. Ngunit ngayon, ang lakas mong dumungis, sa luklukan ng mga monarko, panlalait sa lahat ng hari, paghamak sa dakilang siya. Hindi mo pa rin nakikita. Ang presensya ko rito, awang ibinigay sa iyong kahina-hinalang katapatan, ang pribilehiyo ng mga angkan. Tama na ang salitaan. Mga gwardya, kunin ang espada ng monarkiya. Iyan ang banal na espadang Moye, Genjiang at Moye, magkambalang espada. Humubog ng mga imperyo, isinausaw sa dugo ng di mabilang na labanan. Ang humawak nito may karapatan na magpatupad ng hatol. Ang monarko nagtiwala kay Ginangan sa kapangyarihan ni Moye. Yeling Xiao, huling pagkakataon, gumapang ka. Pumutol ng iyong mga kamay, at pagkakalooban kita ng awa, nitong walang kwenta. Nakakatawa. Daling ito, ako, si An Miyoyi, ay nagpapahayag, sa ngalan ng tibak ng makalangit, pupuksain ko ang taksil. Si Xiao Ziwan ng Xiao Clan ay bumabati sa Empress. Nakikiusap kami sa inyong kamahalan na patalsikin ang taksil. Si Shangguan King ng Shangguan Clan ay nagpapakita ng paggalang. Dapat bitayin kagad ang taksil. Si Qin Huangren ng Qin Clan ay nananawagan ng hatol. Inyong kamahalan, magpasaad ng hatol. Yeling Xiao, dinaisin mo ang galit ng lahat ngayon, alang-alang sa 5 taon nating pagsasama. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. 5 taon ng pagtutulungan. Bakit tinatakpan ng ambisyon ng hungkag na kabutihan? May tunay bang pagmamahal sa puso mo? 5 taon sa piling mo ay walang halaga kumpara sa kayamanan ng opisina ng Imperial Guard Commander. Ngayon ay itinatapon mo pa yan. Para sa anino ng isang estranghero, ang mga mata mo'y nakatingin lamang sa yaman at kapangyarihan. Naglalamon sa hungkag na karangalan. Paano ka naglakas loob na banggitin ang nakaraang pagmamahal? Ikaw. Walang saysay ang iyong matamis na dila. Ang tibak ng makalangit ay, tama ang tama. Matatakot ka bang umilag? Umurong ka pa ng isang hakbang at papatayin ka. Nakabunot na ang tibak ng makalangit. Magagawa mo bang magtaksil? Hayaan mo siyang lumapit. Payagan ang kanyang paglapit. Aminado ako, sa maikling sandaling ito, wakas ay tumatayo kang tunay na lalaki. Ling Xiao, Bakit ka huminto?
Reyna ng langit, patawarin ang kahabag-habag na buhay ko. Huwag magpatawad, mahal na Reyna. Kung mabubuhay ang taksil na ito, pagbalik ng hari ng langit, matindi ang kanyang galis. Tama, tapusin na siya. Iwasan ang maling akala ng hari. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Ano ang nangyayari? Ayaw sumunod ng espada, hindi ito sumusunod. Annie Aoi, papatayin mo ako gamit ang aking regalo. Natutuwa ka sa pantasya. Anong ipinahihiwatig mo? Eksakto ang sinabi ko. Ang banal na espada ay may kagustuhan. Tanungin mo ito, nakangahas ba itong patayin ng kanyang amo? Imposible. Regalo ng hari ng langit ito. Bakit kanito katatakutan? Ano? Anong panlilinlang ito? Paano itong basura? Makapagpatakot sa banal na bakal? Nagbago ka nito. Sinabi ko na sa'yo, Moy, hindi kayang pumatay ng amo. Tabak, pumarito ka. Tabak, halina. Dahil sa akin, umangat ang angkanan. Ang pulong Jiancheng ay binigyan ka ng pwesto. Dahil lamang sa akin. Lahat ito ay dahil sa akin. Mga langgam lang ang 100 angkan sa paningin ko. Ang mga nagawa ko ay nakaliliban sa lahat ng nakaraan at kasalukuyan. Ngayon, naniniwala ka na ba ngayon? Kaya, ikaw pala'y nagsisinungaling sa akin. Binibining Ann, kahit ngayon, sisihin mo pa, siling siyaw sa pagkakamali mo. Kumonsulta ka sa puso. Naniwala ka ba talaga sa kanya? Yiling Xiao, salbaheng walang utang na loob. Anong ginagawa mo? Aming pinatagal ka ng 5 taon. Walang pasasalamat, ngayon binabantaan mo. Si Mayaoy ng tabak. Inay, tumigil na kayo. Mayaoy, nasaktan ka ba? Ipinasunod mo ang mga bigay pakasan para lokohin ako, hindi ba? Sa paningin mo ba, ay walang halaga ako? Sige, naiintindihan ko na. Lahat ng ito ay aking sariling gawa. Gawin mo na. Umalis ka. Hindi kita papatayin, ngunit hindi tatablan ng parusa. Sa paglubog ng araw, mawawasak ang 100 angkan. Gibe ng 100 angkan. Nagmamalaki ka ng ganito? Manager Lee, dumating ka na? Nasaan si Gobernador Xiao? Mahalagang balita, ang gobernador ay sumama sa haring tagapagligtas sa harap ng labanan. Ano? Pumunta sa Hilaga ang haring tagapagligtas? Sino ba siya? Siya? Isang kawawang palaboy. Mabuti kasi numalingan pala ang lahat. Elder Light, dahil wala kayo kanina. Baka hindi nyo alam, ang basurang ito, nangahas gumaya sa makalangit na hari. Tama. Buti na lang dumating si Elder at hindi tayo naging katawa-tawa. Dagdag pa, gamulo ito sa piging at nanakit pa. Nakikiusap kami kay Elder Lee na isugo ang gwardiya ng gobernador at patayin ang taksil. Tama, patayin ang taksil. Patayin ang taksil. Patayin ang taksil. Kanina pa pala, niloloko mo ako. Maniniwala ka sa lahat, pero hindi sa akin. Kung ganon, isipin mo ang gusto mo. Yeling Xiao, nakakadiri ka. Kanina lang, pinagpipitaganan pa kita. Muntik na akong maniwala na ikaw ang sagisag ng langit. Kung totoo man, kahit mamatay sa espada mo, ay karangalan sana. Kahit papaano, di ako nagkamali sa paghusga. Pero hindi ko inakala, panluloko pala ang lahat. Binibiningan bilang darating na makalangit na Imperatress. Huwag na kayong mag-abala. Sa basurang ito, hindi bagay sa inyo. Hoy ikaw, kahit wala ang makalangit na hari ngayon. Ang pagpapanggap mong hari at panggugulo sa piging ay krimeng kapital. Sa paggalang sa dating relasyon mo kay Binibining Ann, bigyan kita ng marangal na pagkakataon. Iwasan mo ang kahihiyan. Paanong di mo ako pinapansin? Magandang ala, pero nasira ng mga asong ulol na nangangalat. Yiling Xiao, malapit na ang kamatayan mo. Tinawag mong aso si Elderly. Fengjiu, ipalabas ang aking utos. Gibain ang 100 angkan bago mag-umaga. Sabihin mo kay Xiao Zhan, masyadong palalaway ang aso niya sa harap ko. Kung hindi niya mapipigilan, hindi siya karapat-dapat maging gobernador. Panginoon, naipasa na ang utos. Sa loob ng 3 minuto, ang 100 dakilang angkan ay magsasara ng tuluyan. Dagdag pa, nangako si Xiao Zhan, aaksyonan niya ito kaagad. Basura, inilantad ni Li Jishi ang kasinungalingan mo. Nagpapanggap ka pa rin. Sa buong dagsya, sino ang may lakas ng loob? Wasakin ng mga dakilang angkan. Ang makalangit na hari lamang, wala kang silbi kundi dumi. Malinaw, ang hampas lupang ito, nagpapalipas lang ng oras. Walang hiya, tanga at pabaya. Bibigyan kita ng ilang minuto. Tingnan natin, paano mo sisirain ang mga angkan o magpaparusa ang gobernador sa akin. Kapag nabigo ka, ang mga gwardya ang magtuturo sa iyo ng galang.
O, kung ang makapangyarihan ay nangaapi sa masa, ngayong araw, ako si Yeling Xiao, gigibayin, ang puno ng kalupitan, lulupig sa mga tao. Kampi ka sa mga basura, laban sa mga nakakahigit, isang hampas lupa. Nagmamalaki ka pa? Yeling Xiao, guguluhin mo pa ang Jiang Sheng. Walang pipigil sa'yo. Binibini at pinatawad ka na minsan, manahimik ka na, o pagdurusahan mo. Magaling. Ang galing ng palabas. Yeling Xiao. Aminado ako. Ang mga artista mo, mga sinungaling talaga. Kahit ngayon, nagpapanggap pa rin. Pero, masisiyahan akong makita kayong lahat. Kakalad ka rin para bitiin sa harap ng madla. Itanghal mo na ang huling eksena. Walang utang na loob, tumahimik ka. Tatay, bakit mo ginawa? Sutil na paslaway, lumuhod ka. Ama, Tumigil ka, hindi kita anak. Ama, may nagawa ba akong pagkakamali? Upang maging alagad ng makalangit na hari, iniwasan ko ang gulo nitong huli. Kailangan mo pa bang itanong ang ginawa mo ngayong gabi? Paano nangyari? Salamat sa biyaya ni Lady Chanpeng. Tapat na naglingkod ang Angkan King sa loob ng 5 taon. Ito ang ganti sa aming katapatan. At ikaw, ang sumira sa lahat. Lumapit ka ngayon dito. Lady Chanpeng, ako si Kinzena na bigo bilang ama. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Ang kahiyang ito, hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Mula ngayon, palalayasin siya sa Angkan King. Ang kanyang buhay ay nasa inyong mga kamay. Imposible. Hindi siya ang soberanong Phoenix. Gago ka, kailangan bang ibagsak mo ang pamilya natin sa hukay? Kinzenan, 10 minuto ang lumipas. Huling-huli ka. Teka, ang Angkan King, isusuko ang lahat ng yaman. Para sa awa, Pinal na ang hatol ng soberano. Walang putol na tatanggapin. Bilang pagkilala sa iyong serbisyo, panatilihin mo ang dangal. Ikaw na ang bumili ng iyong kaba para sa mga kit. Bago sumikat ang araw. Ano, nangangahas kang sumuway? hindi ko gagawin. Kinzenan, kusang tatanggap ng hatol. Ama, sabihin mong walang katotohanan. Ang mga ito, tama ba? Nagkukunwari ka lang. Kasama nila, di ba? Walang utang na loob. Ang sakuna ngayon ay dahil sa iyo. Papatayin kita, Patriarka Kin. Ipagpaumanhin si Ginoong Kin. Patriarka Kin, baka nagkakamali tayo. Diyosa ng digmaang Phoenix, laging nakatalikod sa maskara. Tanging ang hari ng langit ang nakakikilala sa kanya. Paano natin matitiyak na siya ang tunay na diyosa? Maging ganun na nga, ang angkan ng Kin ay may kasama. Sa kabilang buhay, ngayong araw. Patriarka Kin, ano ang ibig mong sabihin? Di nagtagal. Maiintindihan mo ang laki ng iyong pinahingisan. Banal na Phoenix, ang traidor na anak ay pauwi. Manatiling kalmado, hindi kami tatakas. Umalis ka. Ang pagtakas ay hindi pinahihintulutan. Sa ilalim ng 9 na langit, saan ka magtatap? Imposible. Hindi ito totoo. Hindi ito nangyayari. Hindi ito katotohanan. Aalis na ang sinentensyahan. Anak ng traidor, bumalik kayo. Lumugod sa mga ninuno at magsisi. Bumitaw. Yeling Xiao, sino ka talaga? Sino ka talaga? Ikaw pa rin ang hindi nagtitiwala sa akin. Bakit mo pa ako tinatanong? Ako, batugan ka. Anong ipinagyayabang mo? Kahit lipulin mo ang Angkan King, ano ang magbabago? Si Mayaoy ang magiging makalangit na emperatriz. Walang makakapantay sa kanya. Kung ganyan, magpakasawa ka sa titulong yan. Magmalaki ka hanggang gusto mo. 3 minuto na ang lumipas. Ang 100 dakilang angkan ay babagsak ngayon. Manager Lay, hindi mo ba sinabi? Pumunta sa Hilaga ang makalangit na hari. Bakit nandito siya? Anong dapat katakutin? Pumunta nga sa Hilaga ang makalangit na hari. Si Chinzena naman. Ano? Sinalakay ng hindi kilalang puwersa ang Angkan Xiao. Bangkarot, ang pamilya Shangguan. Na-freeze na ang lahat ng ari-arian. Ano ang sinabi mo? Nilikidida na ang aming pamilyang Han. Nabangkarote ang mga wang. Nabuwag ang mga liyo. Hindi ito totoo. Wakas na. Ganap na wasak. Ang lahi ng Shangguan na nagtagal ng siglo ay winasak sa isang iglap. Nawala ang bilyon-bilyong yaman ko sa isang kisap. Pinahiya ko ang lahat ng ninuno naming Han. Wasak. Lubos na naglaho. Paano nangyari ito? Ikaw ang may gawa nito. Ang nasasaksihan mo ngayon. Ikaw nga kaya ang maalamat na. Ikaw kaya ang hinahanap. Imposible. Di siya maaaring maging hari ng digmaan. Nakita ko ang gobernador na may dalang watawat ang Panginoon papunta sa Hilaga. Sino? Talaga ang pagkatao mo? Sa puntong ito, may saysay pa ba ang pagkatao? Sa paningin nyo, sa
Isang langgam lang ako. Yeling Xiao, nilampasan mo na ang hangganan. Kahit di ko maintindihan ang ginawa mo, ang sandaan angkan, ang bumubuhay sa ekonomiya ng siya. Kahit ngayon ay nagkamali kami. Di mo dapat inabot sa ganyan. Pag bumagsak ang mga angkan, ang ekonomiya ng siya ay siguradong mawawasak. Nagpapadala ka sa emosyon. Tunay, Ye. Hindi kami ng paumanhin. Sa aming pagkakamali, nakikiusap kami ng iyong awa. Ginoong Ye, ang angkan siyang buwan, nag-aalay ng kalahating yaman. Ang kanhan ay magbibigay ng katumbas. Isusuko namin lahat ng aming kayamanan. Tama na. Sa tingin niyo ba'y karapat-dapat kayo sa awa? Yeling Xiao, nagpaumanhin na ang mga pinuno. Ano pa ang gusto mo? Ano ang gusto? Di pa ba kayo nasisiyahan? Yeling Xiao, makasarili ka talaga. Makasarili, inapi niyo ako gamit ang kapangyarihan. Pinaluhod at nang tumanggi ako, pinatay na sana. Sa inyo, basura lang ako na pwedeng paglaruan at tapakan ng basta. Ngayon, nag-iba na ang sitwasyon. Mula sa kinaroroonan kong ito, ang pagdurog sa inyo ay nararapat. Talaga bang lalaban kayo hanggang sa wakas mayong araw, laban sa amin? Kayo ba'y karapat-dapat para dito? Sandaan ng dakilang angkan ang nagkakaisa. May libu-libong kawal sa aming utos. Kung ipipilit niyo kami, wasakin ngayon, hindi ba kayo natatakot sa gaganting parusa? Totoo, kahit gutom na kamelyo, mas malaki pa rin sa kabayo. Jiye, hindi ba kayo maaaring mahabag? Banta ba ito? Ikong kapag kinainisa, hindi kami mag-aatubiling. Lumaban ng buong tapang. Sige, angkan siyaw. Hindi niyo magagawa. Anong pipigil sa akin? Penjiu, tawagin ang mga bantay ng kabisera, ang angkan siyaw. Sinusunod ang utos. Ayon sa kautusan ng kataas-taasan, buuhin ang mga bantay ng kabisera. Targeting ang angkan siyaw. Bastos, isang siglo nang namumuno ang angkan siyaw sa kabisera. Hindi niyo kami mapapawi. 5 minuto. Sinasabi mo, ipipitin ang angkan ko sa 5 minuto. Muntik na akong maniwala sa tunay mong kapangyarihan. Ngunit ang pagwasak sa amin sa 5 minuto, impossible. Walang puwersa sa mundo ang makakagawa niyan. Ang matagal na pagkakatulog ng mga bantay ay nagpalinlang sa mga sa kanilang tunay na lakas. Tama na. Yeling Xiao, nagpakita ka na ngayong araw. Nagpaumanhin na ang sandaan ng angkan. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Ang handaang ito'y para sa karangalan ng makalangit na hari. Kung hindi siya nagtatanggol sa hilaga, laban sa mananakop, hindi ka maglalakas loob. Magpakita rito ng ganito. Ngayon, ako si An Miaoyi. Nangangakong ipagtatanggol ang sandaan ng angkan. Kung ipipilit mo itong kabaliwan, isusumbong kita sa makalangit na hari mismo. Ang pansamantalang tagumpay mo ay magiging wakas mo rin. Mga karaniwang tao, nagpapakapangahas pa. Nakakahiya't katawa-tawa. Anong ibig mong ipahiwatig? Naniniwala ka ba magiging Celestial Empress ka? Tiyak, si Shen na Diyos ng yaman ang nagpanukala ng kasal. Paano ito magiging peke? Tama, ako mismo ang nakakita. Nakita ko si Shen, kasama ang kasunduan at bigay kaya. Humiling para sa Celestial King. Ganoon ba? Suring mabuti ninyo ang pangalan sa kasunduan. Yeling Xiao, alam kong nasasaktan ka, pero hindi ito dahilan. Hinahangaan ako ng Celestial King, totoo ito. Walang saysay ang hinala mo. Sige, panalo ka. Ayaw ko nang makipagtalo. Huling tanong, ipipilit mo pa ba ito? 5 ng minuto. Bumabagal na ang Shadow Guards. Totoo. Masyadong mabagal. Pagkatapos nito, doblehin ang pagsasanay nila. Tapos na lahat. Wakas na ng Shao Clan. Sino sa Jiang Cheng ang inaway mo at nagawa pa? Hindi ito. Ang pinuno ng Xiao. Ngayon, may gustong hamunin pa ako. Wasak na ang 100 noble houses. Kumbinsido na ba kayo? Angkan ng siyang buwan. Nagtatapat kay Iye. Kapalit ng aming kaligtasan. Ang kanhan mula Shangjing, sumusukod din sa kapangyarihan ni Jie upang tayo'y mabuhay. Nangangako kami ng katapatan kay Iye dahil sa kahabagan. Sino mag-aakala? Isang hamak na tindera sa kalye, may ganang magmalaki. Bakit narito ang pangalawang tagapagmana ng mo? Pangalawang ginang, siya pala ang nakababatang kapatid ni mo. Sandali lang. Muyong, itinakwil ng angkan mo, isang itinapong anak. Hindi siya katulad ng bantog na pangalawang ginang. Unawain niyo, ang pangalawang ginang ay personal na pinili ng punong babae ng angkan mo. Nakayuko kami sa biyaya ng pangalawang ginang. Liu Qingsu, bakit ka narito? Alam mo naman kung bakit ako'y dumati. Muyang,
Ipinagbili mo ang pamilya para sa kapakanan ng lalaking ito. Kinuha ang Black Dragon Society. Yonj, paano mo nagawa? Ling Xiao, hindi ko sinasadya. Di ko inasahan ang pagdating niya. Ngayon ang bigla niyang impluensya. May katuturan na, isang nahiyang prinsesa, nagtaksil sa sariling angkan para sa proteksyon. Gaya ng inaakala ko, lalaki talaga ang lalaki. Sa kabila ng pagmamataas, nagtatago lamang siya sa likod ng mga babae, parang duwag. Muyanj, nagsisisi ka na ba para sa isang nagtitinda ng fried rice? Ipinagbili mo pa ang family shares. Buti na lang agad nakatugsi si Lola, bago pa mangyari ang malaking problema. Kung hindi, kahit mamatay kang 100 beses, hindi mo mababawi ang nasira. Sa akin ibinigay ni Lolo ang shares na ito. Ang paghawak ko dito. Hindi mo pakialam. Muyanj, nakalimutan mo na ba? Kung sino ang nagpapatakbo sa pamilya? Dalawang dahilan ng pagpunta ko. Una, singilin ang mga nawala na dinulot mo sa pamilya. Desisyon ng pamilya na ipagbili ang Lingyun Pavilion. Pamana ng ina ko ang Linyon Pavilion. Wala kang karapatang galawin ito. Tagapaghatid lang ako ng mensahe. Kung matapang ka, dalhin mo ang salitang ito at hamanin mo si Lola. Pangalawa, ipinagkasundo ka na ni Lola, ayusin mo ang gulo mo at maghanda kang bumalik sa Shangjing. Sa kanyang kaarawan pagkatapos ng 3 araw, ipapahayag niya ang kasunduhan mo sa tagapagmana ng WoW. Makikipag-alyansa ang Musaho. Mabilis umangat ang pamilyang WoW. May chismis na may koneksyon sa mga opisyal ng Ministry of War na kumukontrol sa likod. Hindi ako pumayag pakasalsa. Wala kang magagawa dito. Yeling Xiao, isang walang kwentang lalaki. Ang manggapit sa pamilya namin. Ang peking kasunduan mo kay Muyanj, walang saysay sa amin. Ang samahan namin ni Yonj, hindi mo pwedeng sirain. Ganito ka makipag-usap sa akin. Kapuri-puring tapang. Ngunit ang tapang lamang, hindi sapat para sa kanya. Kulang iyon. Ang magiging asawa niya ay panganay na anak ng WoW. Kung ihahambing sa WoW, wala kang kwentang langgam. Talaga? Ang pamilyang Ho sa Shangjing ay walang halaga sa akin. Sana'y manatili kang mayabang magpakailanman. Huwag kang magpahiya sa harap ng tunay na makapangyarihan. At baka umihi ka pa. Ang angkang mo, pupuntahan kong personal. Ngunit pagdating ko, huwag kayong mabasa. Sinong nagbigay ng lakas ng loob? Isang walang kwentang lalaki, ang nangahas magmalaki. Ang angkang mo ay nakabukas. Kung may lakas kang pumunta. Ling Xiao, siguro ay dapat ko bumalik sa Shangjing mag-isa. Kaya ko itong sarilihin. Yonj, hindi kita pababayaan. Harapin ito mag-isa. Hoy lalaki, nagpapalakas ka na naman. Akala mo ba'y hindi namin narinig ang yabang mo? Ang pagpapakitang gilas mo ngayon ay pagpapasikat sa ilalim ng kanyang kalinga. Kinampas mo ako. Inay, ayos ka lang ba? Yeling Xiao, humiling ka ng tawad sa nanay ko. Ang mabahaning bibig ay dapat sampali. Bakit ako hihingi ng tawad? Masyadong maraming tao. Umalis na tayo sa ingay. Teka, Ano na naman? sinong nagpahintulot ng pag-alis nyo? Pagkatapos guluhin ang piging ng gobernador? Mga gwardya, hulihin ang dalawang ito. Li Qingshan, anong kapal ng mukha mo? Ang iyong abang alipin na si Shen Wanshan ay nagbibigay galang sa inyong kamahalan. Ginoong Ye, Yamang narito na kayo, ipagkakatiwala ko na sa inyo ang natitira. At, linisin niyo ang gusot na kayo mismo ang may gawa. Kayo na ang umayos nito. nauunawaan ko. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba't dapat itong lalaking ito ay nakadepende sa angkan mo? Bakit pati ang Diyos ng yaman na si Shen ay nagpapakita ng lubos na paggalak? Dumating na si Panginoong Shen. Mga gwardya, dakpin ang taong ito. Panginoong Shen, ano ang kahulugan nito? Ikaw ay inaakusahan sa katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan. Mula sa sandaling ito, ikaw ay hinuhubaran ng iyong posisyon bilang tagapamahala ng tanggapan ng gobernador. Panginoong Shen, tamay may pagkakamali dito. Nakasakit ka kay Ginoong Ye. Ang iyong kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang hindi ka pagbitay kagad ay tanda ng pinakamataas na awa. Dalhin ninyo siya. Isang malaking pagkakamali ito. Panginoong Shen, hindi ba't sinabi ninyo, nadadalaw ang makalangit na hari ngayong araw? Bakit naman bigla siyang nagpunta sa hilaga para lumaban? Bakit hindi ninyo ako sinabihan ng maaga?
Binibiningan. Ako'y humihingi ng paumanhin. Wala kaming oras na paabisuhan kayo. Ang inyong kasunduan sa kasal sa prinsipe ay itinatangi ngayon. Bakit? Delikado ba ang sitwasyon sa harap ng digmaan? Ayaw niyang mag-alala ko, kaya itinatago niya ang katotohanan. Tiyak iyon ang dahilan. Nagpadala pa siya ng mga pamana. Paano siya magbabago ng isip ngayon? Pinoprotektahan kanya mula sa pag-aalala. Pakipaalam sa kanyang kamahalan. Hihintayin siya ni Miyoyi. Ikaw lamang ang pakakasalan ko. Sobra ang pagpapahalaga ni MS sa sarili. Ayaw lamang ng kanyang kamahalan sa pagsisikap ng pamilya ninyong na magkamit ng kapangyarihan. Tiyak mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Ang tunay na ugali ng pamilya ninyo ay lihim na sa lahat. Mag-ingat kayo. Ible, kakakasal lang sa akin ng kanyang kamahalan. Paano ito nangyari? Siguradong gawa ni Eling Xiao ito. Marahil ay narinig ng hari ang maling chismis tungkol sa atin. Kaya siya nagalit. Yeling Xiao. Lagi na lang siya. Hindi. Kakausapin ko ang hari para maayos ito. Ling Xiao, masalimuot ang sitwasyon ng mga... Baka dapat akong bumalik ng mag-isa. Pagkatapos ayusin ang mga bagay, babalikan kita. Walang lalaking dapat magtago sa likod ng babae. Gaano man kagulo, sasamahan kita. Ngunit, Yunj. Pakisamahan mo si Jie sa iyong pag-alis. Mag-aalala siya ng walang tigil kung iiwan sa Jiangcheng. CJ, pero ang pamilya ko ngayon ay may sitwasyong magdudulot ng masasamang puna. Kung may masasakit man sila, salita, manatiling mahinahon, ipangako mong hindi ka magpapadala sa galit. Magpapakalmado ako. Tama na ang usapan. Umalis na tayo. Naghihintay na ang pribadong jet. Ang inyong kamahalan nang malaman ang inyong inilihim ng Dragon King ang pinakamagandang hotel sa Shangjing para sa inyo. Maasikaso siya. Ang pangyayari 5 taon nakalipas. Mayroon bang clue? May nahanap kaming ugnayan sa tangkang pagpatay sa at sa pamilya. Higit pa rito, magkakaroon sila ng auction bukas kung saan kasama ang Lingyan Pavilion ng ina ni MS Mu. Ayusin natin ito bukas. Ano? Nasa Cloud Palace ang hari, Shangjing. Pupunta na ako ngayon din. Tumigil kayo. Mga gino, nabalitaan kong naninirahan dito ang makalangit na hari. May urgent akong usapin sa kanya. Pakisuyong palampasin ako. Lumabas ka. Ang tirahan ng makalangit na hari. Bawal ang walang pahintulot na pagpasok. Nagkakamali kayo. Tingnan nyo. Ito ang kasulatan ng kasal na ibinigay niya sa akin. Ako ang tunay niyang nakatakdang ikasal. Hindi na ito pwedeng maghintay pa. Lahat ng salita ko ay totoo. Binibini, maaari po kayong pumasok. Salamat sa inyong dalawa. Kapag nakausap ko na ang makalangit na hari, sisiguraduhin ko malaki ang gantimpala ninyo. Fengjiu, hindi ka ba pinalis? Ano pa ang kailangan? Pamilyar ang iyong silueta. Kagalang-galang, si An Miyoyi po ito. An Miyoy, paano ka nakapasok? Bukas po ang mga pintuan. Kaya pumasok ako. Nakikiusap po ako ng tawad. Bakit ka nandito? Narito ako para magpaliwanag tungkol sa ating nasirang kasunduan. Tama na. Magsalita ka mula dyan. Kagalang-galang. Mula nang magpadala ka ng iyong panliligaw, itinuring ko ng iyo ang sarili ko. Ang biglaang pagpapawalang bisa nito ay may hindi pagkakaunawaan. Hayaan niyo akong maglinaw ng lahat. Anong dapat linawin? Narinig niyo ang mga chismis tungkol sa akin at ni Yeling, ang walang kwentang lalaking yun. Puro kasinungalingan iyan. Hayaan niyo po akong magpaliwanag. Wala siyang talino, mayabang, at hindi karapat-dapat. Tanging tunay na bayani na tulad niyo ang karapat-dapat sa kamay ko. Ganoon ba? Pero ang nababalitaan ko, 5 taon kanyang inalagaan. Ang walang humpay niyang pagsisilbi ay walang pangangailangang hindi tinugon. At ito ang tinatawag. Walang kwentang pagsasama, walang halaga, kahit may kasunduan tayong magpakasal. Nanatili akong dalisay at hindi nagalaw. Kung pagdudahan niyo ang aking dangal, maaari niyo po itong tiyakin ng personal. An
Tan Miaoy, ito ba ang iyo? Pinasasabing pagkamahalika. Panginoon, Ipinagmalaki mo ang moralidad, ngunit itinakwil ang lalaking nanatili sa iyong tabi ng 5 taon bilang basurang walang kwenta. Inabusong lahat ng sakripisyo, parang walang halaga. Itinuring siyang hindi karapat-dapat. Ngayon naghubad ka na, para lang sa pansin ng iba. Isinuko mo ang dignidad para sa pansamantalang tingin. Gaano ito, kakadiri, wala ka bang hiya? hindi kayo mapagkukumpara. Dumi siya sa ilalim ng paa mo. Dumi sa ilalim ng paa ko. Ang totoo, hinahabol mo ang aking katayuan para umangat sa lipunan. Kung ako'y naging, magtitinda lang sa kalye, magpapakababa ka pa, kagaya nito. Pero hindi ka naman peddler. Magbihis ka't umalis. Panginoon ko, maaari po bang tignan niyo ako kahit isang beses? Wala kang karapat-dapat. Bakit? Biglang nagbago ang lahat ng bagay. Ang ugali mo'y nagbabago parang hangin. Tingnan mo sa salamin ang iyong mga ginawa. Sige. Aalis na ako. Panginoong Shen-Tian, hindi ako susuko. Lumalabnaw na ang drama. Mga pinuno ng 4 na multinational na kumpanya, nagmadaling pumunta sa Beijing nang mabalitaan ang pagbabalik. Humingi sila ng audience. Abala ako, maghintay sila. Ling Xiao, dito tayo. Magsisimula na ang auction. Pasok na tayo. Tingnan niyo ang nahihiya. Moeris mismo. Kumakalat na kinalagkad. Isang may manudang peddler. Mula sa Jiangcheng na eskinita. Bilang nobyo. Ikaw yun, no? Ling Xiao, huwag natin siyang pansinin. Tara na. Sandali. Itong probinsya nung ito, hindi karapat-dapat dumalo sa bidin na yot. Han Ki, ano ang ibig mong sabihin? Tulad ng sinabi ko, para lang ito sa mga piling angkan. Ang pagdalo niya ay magpapababa sa lahat. Tama. Lahat ng gamit dito ay walang katumbas. Kaya ba niyang bilhin? Paano mo nasabi na di ko kaya? Hindi ito, Chang. Ipinagbibili ni Muyanj ang Lingyun Pavilion. Isang makasaysayang mansyon sa Shanghai. Simula sa 100, mga basura tulad mo. Di kayang bumili ng 100, lalo na ang milyon, na yuan. Tama si Xiaoxu, Yongji, di mo dapat dinala ang basurang ito. Binata ho. Yunge, narinig kong, nanghihiram ka ng pera. Huwag ka nang maghirap. Kung gusto mo ang Linyo Pavilion, sabihin mo lang, ipagkakaloob ko ito. Hindi kailangan. Yongji, alam kong ang pavilion ay mana ng ina mo. Mahalaga ito sa'yo. Pero huwag mong asahan ang lugmok na ito. Di ko kailangan ng tulong mo. Teka, Yeling Xiao, di ba? Alam mong gaano kahalaga. Ito para kay Yongji. Kaya, matapang ka ba na tumayo bilang lalaki at makipagsugal sa akin? Nangangahas ka na tumayo ng matapang at makipagpustahan sa akin. Ano ang pusta mo? Tingnan natin kung sino makakuha ng Linyon Pavilion sa subasta. Kung ako ang manalo, luluhod ka at sisigaw ng lolo ng 3 beses. Tapos lalayo ka. Kay Yongji magpakailanman. Kasundo, kung ako ang manalo. Xiao Ling, Siraulo kang bata ka. Akala mo mananalo ka. Hahamon kay Ginoong ko. Tingnan mo yung kahabag-haba mong anyo kumpara sa kanya. Tama, nakakaangat ang angkan wo. Kahit ang kan mo ay sumusuko sa kanila. Pangahas ka namang hamap na makipagkumpara sa kanila. Pag ako nanalo, 50% ng Who Group shares akin. Kaya mo ba yan? Inihingi mo kalahati ng yaman ng angkan ho. Ang kapal ng mukha mo. Seryoso ka. Subukan mo. Sige, laban. Anong magagawa mo? Titingnan natin yan. Panoorin namin yang pagsakop mo sa Linyon Pavilion. Ling Xiao. Sa pagsubasta, ikaw ang magtaya. Ako na sa pera. May paraan. Sige, tiwala ako. Kapag nahirapan, ipagbibili natin ang mana ni Ina. Yun ang huli. Lini at Ginoo, alam nating lahat kayo'y nandito para sa korona ng angkan muling yung pavilion. Ang makasaysayang lupain sa puso ng Shanjing ang lokasyon. 100 hektaryang lupain, may 300 taong kasaysayan. Pangalawa sa mga palasyo, ngayon ay magbubukas ng pagtaya sa mga dakilang angkan. Simula sa 100 milyon. Magsimula na kayo. Angkan ho ng Shangjing. Nagtaya ng 150 milyon. Ang pamilya Wo ay tunay na. Isang umuusbong na namungunang angkan. Ang hakbang ni Binatang Wo ay nagdagdag ng 50 agad. Hindi masama, sa kasalukuyang kapangyarihan ng mga ho, tinatayan sa ilang taon, madaig nila ang pamilyang Mu. Kaya nga gustong ipadala ng puno ng Mu, si Mu Yongji, sa pamilyang ho, di ba? Yun Xiao, tumaya ng 106 na... 106 na po. Sino to? Pangahas magtaya, 160 na po pa rin. Mukhang panganay na anak ng Mo. Yung binatang kalandian niya, yung gwapong yun. Pero itong batang to, nang ahas agawin ng babae kay Binatang, mukhang mamamatay ng maaga. Ang pamilyang Wang mula Shangjing, tumaya ng 180. 300. Ang bukas pala di Binatang Wow, agad na itinaas ng 120 ng isang bagsakan. Mukhang determinado si Binatang Wow na makuha ang Linyon Pavilion. Desidido talaga. 300 ang taya ni Binatang Wow. May higit pa ba? Kahit ibenta natin ang bagay na iyon,
Pinakamataas na, 300 lang ang kaya. Ling Xiao, susuko na bata. Ayaw ko na sa Linyon Pavilion. Ayaw mo na. Bakit naman? Yungye, magtiwala ka. Ang sayo, walang makakaagaw. 1,000. Ling Xiao, nababaliw ka. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Ginoong Ye, bilang 7, tumaya ng 1,000. May mas mataas pa? Teka. Paalala ko lang. Ang pagtawag ng presyo nang hindi kayang bayaran ang malaking halaga ayon sa aming pamilyang Ho at patakaran ng auction house. Putulin ang dila nyo at palalayasin kayo. Tigil ang kalokohan mo. Mag-o-offer ka ba o hindi? Gustong-gusto mo yatang mamatay. Pangahas kang magsalita kay binatang Ginoong Wow. Kapag hindi ka nakabayad mamaya, titignan natin ang kayabangan niya pagkatapos. Eksakto. 1,100 ang alok ko. Sige, taasan mo pa ang offer. Pasensya na at sasabihin ko, ang 1,100 mo ay kulang pa. 1,100. Mas mabuti pa, gawin mo ng lagpas 1,000. Sumipa ba ang asno sa utak mo dahil ang alok ko ay 1,000 dolyar? Ano ang sinabi mo? Nabaliw na itong tao. 1,000 dolyar, kahit ang pamilyang Wow, hindi makakapaglabas ng ganoong halaga. Nabaliw na talaga siya. Kapag hindi siya nakabayad, gigipitin siya ni binatang Ginoong Wow. Itong probinsya no, papatiran ng dila. Ling Xiao, kahit ang aming pamilyang mo ay hindi makakayanan ito. Isang malaking halaga. Yungye, sa totoo lang. Maghintay ka rito. Susubukan kong maghanap ng paraan. 1,000 dolyar. Nabaliw ka nga talaga. Pero ito ang gagana. Kapag ikaw ay nabigo na magbayad, hindi lang ako, mananalo ng Linyon Pavilion. Kukuha rin ng dila mo. I-announce ang nanalo. $1,000 na unang tawag. Ikalawang tawag. Nabente sa $1,000. Binabati kita, Ginoong Ye. Magbayad ka. Ngayon na. Ginoo, pakibayaran ang iyong offer. Nakakailang. Nakalimutan ko ang card ko. Akala ko meron tayo. Malaking tao dito. Isang scammer lang pala. Hindi mo ba kayang kahit man lang gumawa ng mas mabuting kasinungalingan? Nakalimutan ng card eh. Nagpapanggap na may bilyon-bilyon kang pera. Mga gwardya, palayasin siya. Ginoo, kung hindi mo, mababayaran ng buo. Itaturing namin, pekeng bid na. Panilin lang sa subasta. Nagmamadali ka. Naiwan ko ang card ko. Pero tatawag ako sa mga may utang para makalikom ng pondo. Kasya na yan. Puro kakatang isip. Sino naman sa mundo ang may utang sa'yo? Mga ilang malalaking korporasyon lang, walang problema. Sabihin mo nga kung mga kumpanyang may utang sa'yo. Seryoso ka bang nangangarap ng gising, manggagamit o sinungaling? Hintayin mong dumating sila. Malalaman mo ang katotohanan. Sabihan mo ang 4 na malalaking korporasyon. Makikipagkita ako agad. Walang kwentang pagpatagal, Totoy. Kung hindi ka makakabayad sa pagtatapos ng araw, malalaman mo ang mangyayari sa bahay subasta ng Ho sa mga sumuway sa patakaran. Malinaw na ang henyong ito. Nagpapatagal ng oras. Inaasahan si Muyanj. Nasagipin siya. Kawawang tao naman. Nanggulo siya, tapos nagtatago sa babae. Matalino raw siya, di ba? Anong nakikita ni mismo? Sa tanggang ito, hindi maintindihan. Probinsya ng Isko, walang hiya talaga. Tama na, huwag ka nang lumaban. Ang laking halagang ito, kahit ang pamilyang mo ay hindi makakalikom sa madaling panahon. Kahit gustuhin man ni mismo na tulungan ka, wala siyang magagawa. Kawawang henyo. Di ka makakabayad. Aminin mo na ang pagkatalo. Sino bang nagsabing di makababayad si Jie? Ang Rothschilds ay nagbayad na kay Jie ng $20 milyon ngayon. Ang malamat na pamilya, naghari sa pinansyal na mundo. Ang Kanli ng Hong Kong, nagbayad ng $30 milyon kay Jie. Ang Kanli, dating pinakamayamang tao sa China. Ang Samsung Group ng South Korea, nagbayad ng $50 milyon kay Jie. Pangunahing conglomerate ng bansa, ang Samsung Group. Ang Desert Oasis Group ay naglipat na ng $100 milyon kay Iye. Impossible, ang Desert Oasis Group ay hawak ng mga royalty ng Central Asia. Paano sila nagkautang sa isang tulad mo? Jie, ang cheque mo. Nasiyahan ka na. Sobra-sobra na. Totoo pala ang sinabi niya. 4 na malalaking korporasyon, talagang may utang sa kanya. Grabe na ito. Sino ba talaga siya? Yilei, ikaw ang dating bilyonaryo ng China. Kahit ang tatay ko'y hirap makipagkita sa'yo, bakit mo ilalabas ang iyong gold reserves dahil lang sa tawag niya? Paglabas ng gold reserves, HMP. Ang pakikipagkita sa'yo ay sayang sa oras. Pero makilala si Jie, ito'y karangalan, hindi lang pera. Handang magbigay pa kami, kusang alok. Magaling. Nag-aalok ang Rothschilds ng 50% shares. ang Desert Oasis nag-aalok ng 50% equity. Ang Samsung Group, gagayahin ito, higit pa rito. Kung gugustuhin ni Jie, pakakasalan ko siya bilang pangalawang asawa. Jie ang nagpakasal sa akin, buong Saxon Group, ang aking dude. Cut na.
Nasabi ko na dati, hindi ako interesado sa Koreana. Ang pera naman, numero lang yan para sa akin. Ano? Kahit ang tagapagmana ng Sangsan ay tinanggihan, ang yabang talaga nito. Sa akin na ang Linyon Pavilion. Siyempre, binabati kita, Gia. Gia, ang titulo at susi ng Linyon Pavilion. Simula ngayon, iyon na ang mga ito. Binatang Ho, naaalala mo ang pustahan. Hawak ko na ang Linyon Pavilion. Ayon sa usapan, kalahati ng yaman ng Ho ay sa akin. Papatayin kita. Sisiraan mo ang salita mo. Ano kung ganun? Nasa Shangjing tayo. Dito, kapangyarihan ang pinakamahalaga. Kahit ilang kumpanya pa ang dalhin mo, wala itong magagawa. Malaman mo, ang pamilyang Ho ay may suporta ng militar. Kayang-kaya ka namin durugin dito. HMPH. Ang mga tanga ay walang takot. CJ, kung may lakas ka ng loob, puntahan mo ang estado ng Ho. Mamamatay ka bago mo magastos. Gia, mamajite na ba tayo? Huwag muna. Gusto kong malaman kung sino talaga ang sumusuporta sa Ho. Tuklasin natin ang kanilang patron. May problema si Ginoong Ye. Nakuha si Yanch ng samahang Black Dragon. Samahang Black Dragon. Anong nangyari? Noong nasa Jiangsheng pa, pinalaya si Yanch sa pamilyang mo. Nawala lahat ng impluensya niya. Kaya ginamit niya ang shares niya para makakuha ng proteksyon ng Black Dragon. Pero binawi ng pamilyang mo ang mga shares na iyon. Ngayon pinag-uusig na siya ng samahan. Nasa panganib na si Yanch ngayon. Ang samahang Black Dragon ay nangangakas. Fengju, ipatawag ang lahat ng Shadow Guards. Hanapin agad si Yongsh. Huwag kang mag-alala. Ang US dollars isa 0 bilyon. Mababayaran ko ng... Ikaw, isang itinakwil na anak. Itinakwil ng Heavenly King. Paano mo mababayaran to? Hello. Mukhang may problema na naman si mismo. Sino ka? Ako ay walang iba kundi si Hui daw, vice leader ng samahan. Tinatawag nila akong Blade Ho. Gusto ko makita ng aming leader. Para saan? Madali kang nakalimot, mismo. Nakiusap ka ng proteksyon. Kapalit ng shares mo para sa boytoy mong iyan. Tumyupad kami. Pero kinuha ng pamilyang mo ang shares. May utang kang paliwanag sa amin. Anong paliwanag? Tama na. Malalaman mo sa pagpupulo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Binibining mo, gising na kayo. Anong gusto ninyo? Ang samahang itim na dragon ay laging naghahanap ng pera. Iminumungkahi kong pag-isipang mabuti kung paano bayaran ang inyong utang sa aming samahan. Wala akong utang sa inyo. Kayo ang nawala ng shares. Hindi ko iyan problema. Ganoon ba? Kailangan naming kausapin kayo para makipag-ayos kay Ho. Handa siyang ayusin ang inyong utang. Hubufan, ikaw ba iyan? Pababayaan ko na kayong mag-usap. Excuse me. Hubufan, huwag kang maglakas loob. Ako? Naglalakas loob. Ikaw ang nagsimula nito. Ibinigay ka ng pamilya mo sa akin. Ang kahiyahiyang pag-ugali mo sa pakikipag-flirt sa isang lalaki. Ayusin kita ngayon din. Gago. Bitawan mo ako. Nakita si Izzy mo sa Yunhee Manor. Kung masaktan si Yongsh, magiging abo ang manor na ito. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Nasa Black Dragon Society tayo. Kahit umiyak ka ng dugo, walang sasagip sa'yo. Pakawalan mo siya. Ikaw na naman, Totoy. Naghahanap ka ng kamatayan. Ling Xiao. Yunje. Okay lang, alis na tayo. Papatayin kita. Binatang Ginoong ko. Hoy, malaking mali ang ginawa mo. Ang pinuno ng Black Dragon Society, ang hari sa ilalim ng lupa. Silong Chen, di ba? Hoy, kilala mo ako, tapos ginawa mo pa to. Hindi ka ba natatakot papatayin ko pamilya? Lumuhod ka ngayon at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hindi ko sisirain ang iyong bangka. Ano ang sinabi mo? Nangahas kang hamunin ako. Nag-utos ka ng aking Hoy, ang tapang mo pala. Pero sa totoo lang, ang kabisera ay walang pangangailangan. Sa ganitong kapusungan, patayin niyo siya. Tingnan natin sino ang maglakas loob. Ang
inyong kamahalan, nakahanda na ang Shadow Guard. Tumayo. Ayon sa utos nyo, Ang inyong kamahalan, ang Shadow Guard. Ikaw ang makalangit na hari. ang paglaban sa inyo ay kamatayan. Mahal na hari, hindi ko po kayo nakilala. Si Hubufan ang nagutos na gawin ito. Awa, pakiusap ko, dipulin sila. Ang imperyo'y hindi nangangailangan ng ganitong samahan. Hindi. Ang Black Dragon Society ay nang-aapi ng mahihina. Walang katapusan ang kanilang kasamaan. Dapat silang lipulin. Ipadala ang utos. Walang dapat manatili sa Cloud Crane Manor. Opo. Teka muna, hindi niyo ito magagawa. May malalakas akong kakilala. Ling Xiao, ayos ka lang ba? Xiaxia, bumaling ka ng mabilis. Pumunta na tayo sa paliparan. Ling Xiao, kailangan mong umalis sa Shangjing agad. Pinatay mo si Hubufan. Hahanapin ka ng Angkan Ho. Yunghe, ako kasi. Huwag, kapag kumilos na ang sasakupin nila ang paliparan. Walang takas pagkatapos. Maliban kang hilingin natin kay Lola na makiusap mismo sa Dragon Lord. Yunghe, ako. Ling Xiao, birthday ni Lola bukas. Sumama ka sa akin, pakiusap. Gagawin ko lahat para pumagit na si Lola. Sige, sasama ako sa'yo. Ipapangako kong protektado ka. Nagtitiwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Yungsh. Pagkatapos ng bukas, walang mangahas manakit sa'yo. Tatay, may sakuna. Kakabalita lang namin. Napatay si Kuya. Ano ang sinabi mo? Si Kuya ay nasa Cloud Crane Villa ng patayin. At meron pa. Ang buong villa ay naging sunog na ngayon. Walang natira. Sino ang gumawa nito? Di pa alam. Sa Cloud Crane Villa, walang buhay na natira. Imbestigahan ini. Mangahas pumatay saan. Kahit sino man yan, gagapangin ko sila ng buhay. Ang kagalang-galang, nawasak na ang Yunhe Manor. Nahayag na ang utak ng Black Dragon Society. Napatunayan na. Ang taong ito ay maaaring may kinalaman sa Magpatuloy ka. maaaring sangkot si Marshal Lu sa usaping ito. Ipaalam ito kay Xiao Zhan ng palihim. Marunong siyang kumilos dito. Ngunit kulang tayo sa sapat na ebidensya. Hindi na kailangan ng ebidensya rito. Nauunawaan ko. Dagdag pa rito. Bukas dadalo ako sa kaarawan ng matriarka ng Mu family. Ipaghanda mo ako ng handog na pampalubag loob. Sabihin mo rin sa daang dakilang angkan na magharap ng paggalak. Kung maayos ang pagtrato, baka mapanatili pa nila ang buhay nila. Ang kagalang-galang, ang iyong pagdalo pa lang ay malaking karangalan na para sa Mu family. Bakit ito kailangang abutin? Para matulungan si Yunje na mabawi ang kanyang mga pag-aari. Walang visa ito. Nauunawaan ko. Maaari ka nang umalis. Okay. Dadalong si Lord Shen Tian sa piging ng Mu family. Mu Yunj, ikaw na naman. Bakit lagi mo kinukuha ang sa akin? Natuklasan ni tatay na may kinalaman ng Mu family dito. Bago namatay si Kuya, ipinakidnap niya si Longqian kay Mu Yongj. Ang kanyang pagkamatay ay tiyak na may kaugnayan kay Mu Yongj at sa kanyang kasintahan. Ano ang pinagmulan ng lalaking ito? Sabihin may isang tinderong lang. Ngunit ang apat na malalaking kumpanya ay takot sa kanya. Kahit sino pa siya. Ang maglakas loob manakit sa anak ni Ho Kishan ay mamamatay. Paalamin ng komandante ng Imperial Guards. Nasalakayin ng Mu family bukas. Hubin ang angkan ng namatay ang anak ko dahil sa pamilyang mo. Bukas, gagawin kong libing ang kaarawan ng mga Mu. Itay, ang mga gwardyang imperial. Sikretong sandata ni Marshal Lu. Pinag-aalilangan mo ba ang utos ko? Hindi ko po magagawa. Tatawagan ko sila agad. Ang inyong kamahalan, may impormasyon ang mga lihim na gwardya. Gumagalaw na ang mga gwardyang imperial. Mukhang may malaking balak sila. Kung gayon, pagkaraan ng araw na ito, wala nang angkan po sa Shangjing. Naiintindihan ko. Kaya na ang puno ng Angkanli. Tuloy po kayo. Sandali, sino ka? Wala akong naalalang. Naganyaya ng tulad mo. Ako ang manugang ng mga Mu. Hindi ba ako dapat pinapasok? Manugang, basurero, magnanakaw sa pamilyang mo. Bakit hindi ako pwede? Asawa ni Muyong ko siya. Si Muyong ko, nababaliw ka na ba? Dinala mo pa talaga ang tambay na tagabenta ng sinangag dito. Wala kang karapatang makialam. Ling Xiao, pasok na tayo at huwag pansinin. Muyong ko, panoorin kitang mapahiya. Ling Xiao, inihanda ko ng maaga ang regalong ito. Mamaya, sabihin mong espesyal mong pinili. Para sa kanyang regalo, kapag natuwa siya, malulutas na ang lahat. Yungje, ang totoo. Mahilig si Lola sa antigo. Ito ang maingat kong piniling regalo. Ito ang gamitin. CJ, susundin ko plano mo. Dumating na ang panganay na anak na si Mu Yongsh. Tingnan nyo, narito ang tagapagmana ng Mo. Lola, si Yongsh ay nagnanais ng walang katapusan, kayamanan at mahabang buhay.
HM. Ate, ika-80 kaarawan ni Lola. Ang okasyon ngayon, dinadala mo pa ang tindero rito. Ipinapahiya mo ba tayo? Tama, ang angkan ng Moang, pinakamarangal sa Shangjing. Sino ang aakalang? Ang tagapagmana ng Mo ay maghahalal ng walang kwentang lalaki? Kasintahan ko si Ling Xiao. Bakit bawal sumama ang mapapangasawa ng... Katarantaduhan, hindi pagpapasya ng mga bata ang kasal ng mga maharlika. Alisin niyo ang basura. Ito agad. Gusto mo bang lahat ay tuyain tayo? Lola, minsan mong sinabi, ang sinumang manalo sa Lingyon Pavilion ay maaaring maging karapat-dapat na maging asawa ko. Ngayon, tinulungan ako ni Ling Xiao na makuha ang Lingyon Pavilion. Siya ay natural na, karapat-dapat na maging asawa ang manugang ng pamilyang Mu. Sinasabi mo ba, Lola, binabawi mo ba ang iyong pangako? Lingyon Pavilion ay nakuha niya. Totoo iyan. Ang mga susi at dokumento ay nasa akin na ngayon. Panlabasan niyo lamang ito upang linlangin ang iba. Moyonj, hinala ko ang Lingyon Pavilion ay talagang nakuha mo. Paano magagastusan ng isang tindero ng sinangag ang ganitong halaga? Pero narinig kong, ikaw ay patuloy na humihiram ng pera kahapon. Tama na. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng lahat. Humanap ka na ngayon ng upuan. Salamat, Lola. Sandali, Muyunlong, anong laro mo? ang handaan para sa kaarawan ay buong inayos ko. Bawat panauhin dito ay may nakatalagang upuan. Walang upuan na available para sa'yo. Pero kung hindi ka maislan, maaari kaming maghanda ng pag-aayos para sa dagdag na upuan. Sige, magdagdag na ng silya. Maaari siyang umupo sa tabi ko. Mabuti. Mga katulong, magdala ng silya. Si Yeling Xiao, hindi ba? Ito ang iyong upuan. Dito ka mananatili ngayon. Si Yeling Xiao, ha? Ito ang itinalagang upuan mo. Dito ka uupo ngayon. Pinapag-aso niyang master mo. Ang taong ito, Muyunlong, lumalampas ka na. ako, lumalampas, lahat ng nandito ay galing sa prominenteng pamilya. Tanungin mo kung may gustong umupo sa walang kwentang. Taong ito, may gustong makisalo. Sa basurang ito, hindi. Talagang hindi. Nakakahiya siyang. Yun, Moyanj, walang may gustong makisama sa fiancé mong walang silbi. Makipagsabayan. Hindi kailanman. Ganito ba ang pagtrato ng pamilyang mo sa bisita? Aba. Lahat ng bisita ngayon, may dala't mamahaling regalo. Ikaw, nagpakita ng walang dala, walang galang. Ang kapal mo, pangaralan mo pa ako tungkol sa pagiging mapagpatuloy. HMP, pagkagalang. Wala kang alam dyan. Sino ang nagsabing walang dala? 3 kulay na estatwa ang pampahaba na mahusay ang pagkakagawa. May simbolismo rin. Pero ikaw ang bumili nito, di ba? Anong kinalaman ng isang salot na tulad mo dito? Hindi pa man nakakasal. Ubus na ang yaman ng pamilya para suportahan tong walang kwenta. Muyanj, nagpakita ka na naman ng kabobohan. Hindi totoo yan. Mga regalong hindi tapat ay dapat itapon. Itapon nyo yan. Opo, Lola. Hoy, ikaw. Ang pag-upo pala dito ay base sa halaga ng regalo. Siyempre naman, mas magandang regalo, mas magandang upuan. Nasaan ang lamesa para sa trilyon ng halaga ng regalo? $1 trilyong na regalo. Nagsasalita ka ng katarantaduhan. Nagpapapansin lang. Kahit ang angkan nating magbigay ng $1 trilyon, ay mapapahamak tayo. Kawawa kang paunan. Pangako mo pa nga, imposibleng regalo. Alam ba nitong gago na kung ano ang sinasabi niya? Muyanj, akala ko pagkatagal-tagal, matututo ka na ng tamang asal. Nananatili kang bastos. Bakit mo dinala ang basura? Para hiyain tayo. Gusto mo bang lahat sa G ay tuyain ang angkan natin? Ako. Tama si ate. Muyanj, ano ba ang balak mo? Hindi ko. Alisin na ang bungangera na ito, agad. Pagpanatili dito nito, para lalo tayong mapahiya. Lola, huwag tayong magpadalos-dalos. Nasa daan na ang regalo. Makakamayan nyo. Kuhanin lang ang mga salita. Walang galang. Manghamon kay Lola. Ling Xiao. Sige, bigyan natin ng isang pagkakataon. Subukan natin ang maipagmamalaking regalong ito. Tingnan natin kung talagang walang katumbas ang halaga. Kung trilyon ang halaga nito, pwedeng umupo kayo niyan sa pangunahing hapag. Magsimula na ang palabas. Dumating ang puno ng Siyangguan. Narito rin ang mga siyangguan. Binatang Siyangguan King, nagpupugay kay Lola mo sa ganang kasaganaan ng sumainyo. Sa ganang kasaganaan sa angkan ng mo. Sa kabila ng inyong pagkahapo, inaroya mo pa ang pagdiriwang ng matandang ito. Dakilang karangalan ang pagdating ninyo. Sa katotohanan, narito ako ngayon upang ihatid ang regalo ni Ginoong Yen. Ano? Ang basurang. Nakuha pa ang siyangguan. Bilang mensahero, Panginoong Siyangguan. Nababaliw ka ba? Isang hamak na. Tagaluto lang siya sa kalye. Pangahas kayong lumait kay Ginoong Yen. Sinusubok ba ng angkan mo ang determinasyon ng Dark Guard? Tama na. Walang pagdanak ng dugo. Piging ng butihing Lady Dowager ang araw na ito. Nasaan ang inyong handog? Narito. Nasa amin na. Iharap ang inyong mga alay. Mga gwardya.
Dalhin ang mga handog. Mahal na Lady Dowager, ito ay nektar na itinago mula pa noong panahon ni Emperor Gaozong. Eksklusibong inumin ng mga mahalika. Huling bote na natitira, walang katumbas na halaga. Kahanga-hanga. Ang millennium cloud ginseng na ito, nagpapahaba ng buhay at bumubuhay sa naghihingalo. 2 ugat na lang ang natitira sa mundo. Hindi kayang tatyahin ng mortal. Napakagaling. Ang huling handog. Ang alyansa ng daang angkan ay nangangako ng buong yaman at lakas. Para sa angkan mo, nangangakong maging tauhan niyo. Ano? Hindi maaari. Ang dangang ay magpapakumbaba sa atin ni hindi ito nagawa ng ating ninuno. Totoo. Totoo ba ito? Kung totoo man, ang angkan mo ay magiging ang kataas-taasang angkan na walang katunggali. Ito ang aking handog para sa angkan mo. Nagkakahalaga ito ng trilyon. May tutol ba? Talaga, maaari bang ang 100 angkan ay tunay na maglagak ng kanilang pondo sa angkan ng Mu at maging tauhan natin? Totoo ito. Ang kasunduang ito ay may tatak ng 100 angkan. Nangangako kami sa angkan ng mo. Mahusay. Mula ngayon, ang angkan mo ay tataas pa. Yunj, ang napili mong manugang ay kahanga-hanga. Ha ha ha. Mukhang may tao na nanira sa kanya noon. Salamat po, Lola. Ling Xiao ay laging mabuti. Ito lang po, siya'y naapakan ng di makatarungan. Ang napili mong asawa ay labis kong ikinasisiya. Dalhin siya sa harapang hapag. Haha. Teka, Lola, may mali dito. Noong buhay pa si Lolo, hindi niya nagawa ang pagsuko ng 100 angkan. Ang tindero ng sinangag na yan, paano ito nangyari? Eksakto. Anong nagawa niya? Malinaw ang ebidensya. Nag-aalangan pa ba kayo? Ikaw, Yeling Xiao, wala kang hiya. Anmayaoy, bakit ka nandito? Narito ako para ibunyag ang kasinungalingan ninyo ni Yeling Xiao. Yeling Xiao, ang kapal mo, hinamak mong kunin ang handog ng Celestial King sa angkan mo at ginawa mong sa iyo. Sabi mo, ang mga red along ito ay mula sa makalangit na hari. Tama, narinig kong inutusan ng makalangit na hari, si Phoenix na maghanda ng regalo para sa pamilyang mo. Kaya ang mga red along ito ay hindi talaga galing kay Yeling Xiao. Nagtataka ako kung paano makakapaghanda ang isang lalaki ng napakasaserdoteng regalo. Nauunawaan ko na ngayon, sa ilalim ng langit, tanging ang makalangit na hari ang may ganitong karangyaan. Totoo, maliban kay Panginoong Shen-Tian, sino pa ang makapagpapaamo ng 100 maharlikang pamilya? Ginang Siyangguan. Ano ba talaga ang Ginang Siyangguan? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, hindi ko alam ng buo. Tumawag si Phoenix para ayusin ang mga regalo mula kay Iye. Kumpirmado na ito. Nakatalaga si Phoenix sa makalangit na hari. Talagang galing sa kanya ang mga red along ito. Sa pagkakaalam ko, kapareho ng apelyido ninyong Ye ang hari. Ginang Siyangguan, baka nagkamali tayo. Ngunit, Noon ay tinanggihan na ng hari ang panliligaw ng Dragon Lord. Bakit ngayon magpapadala ng ganitong mamahaling regalo? Lola, posible kaya na ayaw lang niyang pakasalan si Muyonj, pero hindi niya tinanggihan. Ang pamilya natin baka may interes ang hari sa ibang babae sa ating angkan. Ibang babae, yun long. Sinasabi mo bang, si Ching Shui, gusto ako ng Panginoon? Ikaw talaga, ate, tinanggihan ng Panginoon ang kasal kay Yunj. Pero ang laki ng regalong ipinadala niya. Interesado siya sa'yo, kaya titinakwil ng Panginoon si Muyonj para sa pangalawang binibini. Maligayang bati, Ching Shui, magiging prinsesa ka na. Pagbati, pangalawang binibini. Ang magustuhan ng Panginoon ay swerte ni Ching Shui. Kay ganda, ang pamilyang mo ay may relasyon pa rin sa Panginoon. Ang maging kaanib ng Panginoon ay karangalan para sa pamilyang mo. Lola, kahit gusto ng Panginoon ang kapatid ko, bendisayon nito sa pamilyang mo. Pero hindi natin papayag ang may lalaki ang makaapekto sa tingin ng Panginoon sa pamilya natin. Tama, kung hindi dumating si Binibiningan at nagsiwalat ng kasinungalingan niya, baka tayo nagkamaling malaki ngayon ang maglakas loob na nakawin ng merito ng Panginoon. Napakasamang ugali, hindi dapat palampasin. Muyonj, tingnan mo ang gulo mong ginawa. Kung dahil sa'yo, ang lalaking ito na dinala mo, apektado ang pamilyang mo. Sa paningin ng Panginoon, hindi ka na patatawarin. Lola, ako. sigurado ka ba? Interesado ang Panginoon kay King Su. Talaga, ang kapatid ko ay may mataas na ranggo. Hinahangaan siya ng Panginoon, nararapat lamang. Wala akong interes sa kapatid mo. HMP, hindi ka interesado? Sino ka para magsalita ng ganyan? Paano kung sabihin kong ako mismo ang Panginoong inyong sinasamba? Ang Panginoon, tigil na ang pantasya, impostor, hamak na tao. Nabaliw na ang tanggang ito, manggahas na gayahin ng Panginoon. Salbaheng tao, paglalay sa trono, kahit ang angkan mo ay hindi makakapagligtas sa... Ang Panginoon ang susing pangkabanalan, kaluluwa ng ating bayan. Pangahas mong tuyain ito, payaso. Makinig kang mabuti, Yeling Xiao. Nasa kabisera na ngayon ng Panginoon kahit anong oras, dadaing siya sa lupain mo. Kapag ipinilit mo ito, sa pagdating ng galit ng Panginoon, mamamatay ka. An Miaoy, hindi ka nagbago. Ang sinabi ko sa'yo nung gabing, nakalimutan mo na.
Ang gabi. Paano mo nalaman? Ninusubaybayan mo ako. Tama na. Yunge, palabasin mo siya. Huwag hayaang lapastanganin ng hampas lupa. Lola, Moyange, bingi ka ba? Ilabas mo ang lalaki. Ito sa paningin ko. Ngayong araw, walang makakaalis dito ng buhay. Ngayon, walang makalalabas dito ng buhay. Patriarka Ho, ano ang kahulugan nitong lahat? Tama si Patriarka Wu. Hindi ito biro. Mukha ba akong nagbibiro? Ngayong araw na ito, ang pagdiriwang ng pamilya mo ay magiging libing. Lahat kayo ay susunod kay Bufan sa kamatayan. Patay na si Young Master Ho. Patriarka Wu, may malaking pagkakamali. Dito. Pagkakamali, namatay ang anak ko dahil kay Muyong. Kaya pala, galit na galit si Patriarka Wo. Ngayon ang mga pamilyang mo at Wu ay mortal na magkalaban. Patriarka Wo, ito'y tungkol sa inyong away ng pamilya sa mga mo. Maghahiganti kayo sa kanila. Huwag kaming idamay. Teka, anong kinalaman nito? Sa pamilyang mo, naalala ko na. Yung lalaking yun ang may gawa. Nakita kong nakikipagtalo. Siya kay Young Master Wo. Tungkol kay Moyange. Siya ang tunay na salarin. Walang kasalanan ng mga mo. Tama si Yunlong. Isusuko namin ang tunay na may sala na sina Moyange at Yaling Xiao. Hulihin ninyo sila. Isusuko ang mga salarin. Hindi sapat yan. Kulang pa rin. Sabi ko lahat kayo dito ay mamamatay. Walang exempted. Ano? Patriarkang Wu, talaga bang haharapin mo ang muklan sa pagsabog ng magkabilaan? Pagsabog ng magkabila, karapat-dapat ba ang muklan? Kung nabubuhay pa si Old Master mo, malamang magpipigil pa ang aming angkan ho. Ngunit ngayon, ang muklan ay mga walang kwentang tao. Pangahas kayong humamon sa angkan ho. Nakapaligid na ang hukbong imperial sa muklan. Ngayon, walang makaliligtas dito. Hukbong imperial. Ang mga ho ang nag-uutos sa hukbong imperial. Ngunit ang hukbo ay laging nasa ilalim ni Mariscal Lu. Baka naman, si Mariscal Lu ang tagataguyod ng mga Wu. May chismis na. Ang mga wow ay may makapangyarihang tagapagtanggol sa kagawaran ng depensa. Ngunit si Mariscal Lu mismo, Mula nang magretiro ang makalangit na hari, si Mariscal Lu na ang namumuno sa depensa. Kaya pala mabilis umangat ang mga Wu. Kapag sumugod ang hukbong imperial, lahat tayo ay mamamatay dito ngayon. Tito Wo, kahabagan. Ayokong mamatay. Huwag ninyo akong patayin. Ngayon, lahat ng yaman ng muklan ay magiging pambayad sa angkan ho. Wu Kishan, akala mo walang pananggol ang muklan. Tingnan ninyo ang 4 na dakilang master ng Muklan. Totoo pala ang mga chismis. 4 na dakilang master ang bantay ng Muklan. Sabi raw bawat master ay abot na sa antas ng dakilang master. Mga nakatatanda, hulihin si Wu Kishan. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon. Nandito kami. Ang Muklan ay ligtas. Ang manggulo sa Muklan. Kamatayan ng kapalit. Matandang Hugh, tapusin mo na. Natalo ang 4 na matatanda. Kahit ang 4 nating pinakamalakas ay walang laban sa kanya. Posible bang nasa rurok na siya ng sining pandigma? Kailan nakuha ng Wu clan ang girong ito? Paano ito nangyari? Kahit ang 4 na matatanda ay di makapantay sa kanyang galing. Hahaha, sumuko na kayo, Muklan. Matriarch mo, ibigay ang selyo ng angkan. Pagkakalooban kayo ng mabilis na kamatayan. Hindi kailanman. Ganoon ba? Matandang hupatayin silang lahat. Wu Kishan, ang lakas ng loob mo, nagkagusto ang kagalang-galang na Shen Tianwang sa apo kong babae. Kung maglakas loob kang galawin ng muklan, walang awang pagtrato ang aabutin mo. Tama, pinadalhan ng makalangit na hari ang Muklan ng mga handog. Malinaw na pagpapakita ito ng kanyang hangaring makipagkamayan. Hukishan, maglalakas loob ka bang sumalungat sa makalangit na hari? May problema nga si kagalang-galang na Zhen Tianwang. Pero manatiling kampante, pagkatapos nating lipulin ang Muklan, ibibigay ng Huklan sa hari ang 100 naming kababaihan bilang kabayaran dahil sa impluensya ni Commander Lu. Tiyak na magpapakita ng awa. Ang makalangit na sa Huklan, hindi ko tatanggapi kahit sinong babae mula sa Huklan. Yaling Xiao, manahimik ka. Nagpapanggap ka pa rin bilang makalangit na hari. Gusto mo ba kaming ipahamak? Ikaw pala si Yeling Xiao, pinatay mo ang anak kong si Hubufat. Ako. Ang tapang mong aminin ng hayagan. Elder Hugh, hulihin mo siya. Balilin ang mga paa at kamay niya. Pinatay mo ang anak ko. Ngayon, pahihirapan kitang dahan-dahan. CJ. Ano? Hinarang niya ang pananaksak ni Elder Hugh. Paano niya kayang walang hirap tanggihan ang atake ng isang Xiantian Master? Sino itong lalaking ito? Bakit siya napakalakas? Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong kakayahan? Bakit hindi niya ito nabanggit kailanman? Ang kapal ng mukha mong magyabang ng mumurahing trick sa harap ng Master. Lumuhod ka sa harap ko. Paano ito nangyari? Sa kanyang utos. Kahit mga dalubhasang transcendent ay napapaluhod. Siya ay may apelidong Ye. Siya kaya ay ang Panginoon ng pagsakop. Ang iyong napakalakas na kapangyarihan. Hindi ka ililigtas sa kamatayan ngayon. Pinaliligiran ng Imperial Guard ang Numenor. Paano ka makatalo sa 3,000 Imperial Guard? Sumuko ka na ngayon, iho. Ganoon ba katindi ang 3,000 Guardia? Inutusan ni Yunfan ang mga Guardia na pumatay. Anong nangyayari? Anong sakuna ngayon? Sakuna, ang ating Imperial Guard ay pinaliligiran ng hindi kilalang pwersa. Ulitin mo yan, Patriarka.
Naliligid ang mga gwardya. Nawawalan ng 1,000 tropa. Impossible. Ang kanyang salita ay katotohanan. Mabuhay ang Phoenix Warlord. Mabuhay ang Phoenix Warlord. Mabuhay ang Phoenix Warlord. Lumalabag ka sa lahat ng batas. Limitado ang iyong pananap. Ang angkan ho ay mawawasak. Phoenix Warlord. Ang angkan ho ay nakadepende kay Marshal Lu. Salungat ka na ba ngayon kay Marshal Lu? Marshal Lu, ako si Feng Zhu, lingkod lamang ng makalangit na hari. Sa harapan ng makalangit na hari, ano ba si Lu Quan? Pangahas mong hinamak si Marshal Lu. Marshal Lu, di magtatagal ang titulong iyan. Ano ang ibig mong sabihin? Inabuso ni Lu Quan ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling interes. Kinubrat ng makalangit na hari ang kanyang posisyon para sa hukbong-hukumang militar. Mabilis talagang pumilos ang hari. Nawala na si Marshal Lu. Malalagot ang angkan Wo. Eksakto. Umunlad sila sa Shangjing dahil lamang kay Marshal Lu. Kapag wala ang kanyang proteksyon, wala silang halaga sa Shangjing. Ngayon panoorin mong bumagsak ang inyong angkan. Makalangit na hari, pangahas niyang ginawa ito. Si Marshal Lu ang may tunay na kapangyarihan. Di ba siya natatakot sa paghihimagsik? Sumusunod sa hari ang mga tropa sa harapan. Sino susundin nila? Bakit kami sa angkan ho ang target? Di ko ito tatanggapin. Bakit? Matagal mo nang ginalit ang hari. Nakagawa ng malubhang krimen ng di sinasadya. Paano nangyari ito? Hulihin sila para sa hukumang militar. Phoenix Warlord. Dapat mawasak ang angkan at may isa pang dapat mamatay. Wala siyang paggalang sa batas. Nagpapanggap na makalangit na hari. Nararapat sa libong hiwa. Alangan, sino yan? Siya yon. Siya ang nagpapanggap na hari. Ninakaw ang mga handog para sa pamilyang mo at pinagmalaki niyang galing sa kanya. Tama si Diyosa ng digmaan, Tian Feng. Ang impostor na to ay ginaya pa. Walang awa ang karapat-dapat. Anmea Oy. Muyun Long, ganito ba ang trato? Sa nagligtas ng buhay kung hindi tumulong si Ling Xiao, pinatay na kayo ng mga huok. Nagtatanggol lang siya sa sarili. Ang Diyosa ng digmaan ang nagligtas. Panginoong makalangit na hari, anong ambag ng basurang to? Sino tinatawag mong basura? Sino pa kundi si Ling Xiao? Binibining Tian Feng. Pero ang basurang to ay marunong pala ng martial arts. Hindi siya basta kalaban. Ginang, mag-ingat kayo. Diyosa ng digmaan. Bakit ako sinaktan? Siya ang impostor. Feng Zhu, magpaliwanag ka. Pangahas kang tawagan ako ng basta. Nakapagkasundo na ang kapatid ko sa makalangit na hari. Bakit hindi pwede ang basta tawagan? Kagiliw-giliw ang magiging reyna. Nagregalo ang hari sa pamilya. Ano ang sekretong mensahe nito? Naiintindihan mo. Pili. Ang lalakas ng imahinasyon nyo. Tumahimik. Malaman nyo ang lugar nyo. Nagpupugay si Feng Zhu, Panginoon. Panginoon. Siya ang Panginoon. Paano ito nangyari? Isa lang siyang tindero ng sinangag. Yan, ano ba talaga ang nangyayari? Lola, hindi ko rin alam. Panganay na binibini, hindi ko ikinumpisa lang aking katayuan kay Yongsh. Wala siyang kaalam-alam dito. Ngayon, kung sasabihin kong galing sa akin ang mga handog, maniniwala ba kayo? Siyempre naman naniniwala kami. Mo Yunlong. Nagpapakumbaba kay Prinsipe Shen-Tian. Noon ay di ko. Natanto ang inyong mataas na kalagayan. Naway kahabagan ninyo ako, mahabag kayo. Humihingi kami ng tawad. Kamahalin. Sa pagiging mga kadugo ni Yongsh, papatayin ko ang inyong mga buhay. Tumayo kayo. Salamat sa inyong awa, kamahalan. Masyadong magaan ang parusa. Simula ngayon, sina Mo Yunlong at Mo Qingshui ay mawawalan ng mana sa pamilya. Itatapon kayo mula sa kabisera. Lola, hindi ninyo pwedeng gawin to. Lola, kayo ang nakakita sa aming paglaki. Paano ninyo nagawa to? May isang araw kayo para mag-impake ng inyong mga gamit. At umalis sa kabisera. Lola, Tama na ang salita, Yunlong. Umalis na tayo. Dahil nandito na ang lahat, maging saksi kayo para sa matandang ito. Yan, lumapit ka. Sige na, Yongsh. Lola, ano ang inyong? Tumatanda na ako ngayon. At ipapasa ang pamumuno sa pamilya, sa tunay na tagapagmana, si Muyan. Mula sa sandaling ito, ikaw ang bagong puno ng angkat. Tanggapin mo ito, Yongsh. Karapat-dapat ka nito. Mula ngayon, ikaw na ang punong pamilya mo. Lola, ako po ay... Huwag kang magpakumbaba. Ikaw ang pinakakarapat dapat. Ang pamilya mo, sa ilalim ng pamumuno mo'y anggat. Haha.
Yung tanggapin mo na ito, nararapat lamang sa'yo. Ling Xiao. Salamat po. Maging saksi ang lahat dito ngayon. Simula ngayon, si Yanjang mamumuno. At maghahari sa lahat ng dakilang angkan. Pagbati sa iyong pag-akyat. Taos pusong pagbati, akin dapat ang posisyong ito. Salamat sa inyong lahat. Dapat sana ihandaan lang ng lola. Sino nang aakalang magkakagulo? Magpatuloy po ka. Teka, Miss Anne, may sasabihin ka pa? bakit mo ito itinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Naniniwala ka kaya sana? Ako, Anne Miaoy, iniligtas ng lolo mo ako noon. 5 taon ko kayong pinagtanggol. Itinaas ang antas ng pamilya nyo. Mula sa anino patungo sa tuktok ng Jiangsheng. Ginawa ko na ang lahat. kaya tayo. Nawasak ang kasunduan. Tapos na ang lahat. Miss Anne, panindigan mo ang desisyon mo. Pero hindi ko matanggap ito. Naalala mo ba, Miss Anne? Ikaw ang may kagagawa nito. Ako. Ako ito. Dapat kong sabihin, sa wakas ay gumawa ka ng paraang tunay na lalaki. Ang lahat ng ito. Ganoon ba? Narinig kong 5 taon siyang nanatili sa'yo. Buong puso niyang inalagaan ka sa mga taong iyon. At ito ang trato mo sa kanya. Lahat ay gawa ko. Yeling Xiao, maliwanag na ang sitwasyon. Nais mo pa bang magsinungaling para iligtas ang hamak mong kapalaluan? CJ, yamang hindi ka naniniwala sa akin. Tinatanggal ko ang kasunduan ni Henry. Ako ang may kagagawan nito. Feng Jiu, handa na ba ang lahat? Handa na. Tao, mga gwardiya.